Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 221 hanggang 230. Kabanata 221, Knox Ridge's Troubles. Nang makita ni Knox Ridge ang mga basag na kaldero ng bulaklak sa pintuan, parang gusto niyang pumatay ng tao. Mula nang siya ay tumanda, siya ay naging mahilig magtanim ng mga bulaklak at magtanim ng damo. Sa simula, kapag nasa paligid si Julius Reed, okay pa rin ang mga bagay. Bagamat nagtatanim siya ng sama ng loob, hindi siya naglakas loob na kumilos ng walang ingat. Sa panahong nagpunta si Julius sa Five River Province, ganap niyang pinangasiwaan ang bahay, paulit-ulit na inilipat ang halaga ng isang dekada na pag-aari sa stand-alone na western-style na bahay na ito. Kaya't napilitan si Keller Radcliffe na lisanin ang isang silid para lamang sa Knox Ridge na gamitin para sa kanyang mga bulaklak. At ngayon, tingnan mo kung ano ang nangyari. Ang sahig ay natatakpan ng mga basag na kaldero ng bulaklak at nakakalat na lupa na hinaluan ng mga nahulog na dahon. Itinulak ni Knox Ridge ang pinto ng kotse, nanginginig ang katawan niya sa galit. Mag-ingat ka. Kaya lang, mabilis siyang hinayla pabalik ni Burl Radcliffe. Sa isang bitek, isa pang palayok ng bulaklak ang nahulog mula sa itaas, na nagkapira-piraso sa harap mismo ng Knox Ridge. Linisin ang lahat ng basurang ito ay nakakasira sa paningin. Ang boses ni Julius Reed ay nanggaling sa itaas, na sinundan ng mga tao mula sa Wilson Pavilion na isa-isang lumabas, walang pusong nagtatapon ng mga bag at bagahe. Julius Reed, ikaw bastard, how dare you treat me like this? Pinakain ka ng Radcliffe family sa loob ng 3 taon, at nasayang ang lahat sa isang aso. Nang makitang itinapon ang lahat ng kanyang mga ari-arian, hawak ang isang hiwa ng pag-asa na maaari pa rin siyang tumira sa bahay, malakas na nagmura si Knox Ridge. Sa katunayan, sa sandaling ginawa ni Julius ang kasulatan ng pag-aari, pinagsisihan ni Knox Ridge ang kanyang mga aksyon, ngunit bilang isang taong nagmamalasakit sa mukha, kahit na alam niyang maaaring malubha ang kahihinatnan, pinilit niyang magpatuloy. Since we're divorced, wala na tayong relasyon. Tsaka, 3 taon ba akong nag-freeload sa bahay mo? Gumagawa ng gawaing bahay, naglalaban ng damit, kung kukuha ka ng kasambahay, magagastos ito, di ba? Bumaba si Julius Reed mula sa itaas at tumingin sa galit na Knox Ridge, nanginginig ang kanyang ulo na may ngiti. Isa lang ang paraan para harapin ang isang hamak na tulad nito, sa pamamagitan ng pagiging isang mas malaking hamak. Mr. Radcliffe, tara na. Ang anak ko ang chairman ng Radcliffe Group. Itong masamang bahay, mabibili ko ang 10 nito. Galit na galit, hinayla ni Knox Ridge si Burl Radcliffe pabalik sa kotse, kahit na isinasaalang-alang ang pag-iwan ng bagahe. Ngunit kung walang mga bagahe at pang-araw-araw na pangangailangan, saan mabubuhay ang matatandang mag-asawa? Kaya, atubili na pinakapal ni Burl Radcliffe ang kanyang balat at, kasama si Keller Radcliffe, nag-impake ng ilang mahahalagang bagay at inihagis ang mga ito sa trunk ng Passat. Kung hindi, kapag nakauwi na sila at wala na, tiyak na ay delegate ni Knox Ridge ang gawain sa kanya. Walang nang ahas na magsimula ng pag-uusap sa kalsada, alam na galit pa rin ang Knox Ridge. Si Burl Radcliffe ay masunurin na itikom ang kanyang bibig, habang si Keller Radcliffe ay tahimik na nakikipagpalitan ng mga mensahe kay Julius Reed sa kanyang telepono. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting awa sa kanyang mga magulang, kung hindi nila ito gagawin, maaaring walang katapusang pilitin ng matandang mag-asawa na maghiwalay. Pagdating sa ibaba sa lumang bahay, si Knox Ridge ay umakyat sa hagdan ng walang humpay, hindi man lang naghihintay sa kanilang dalawa. Matapos masanay na manirahan sa isang hiwalay na western-style na bahay, naging awkward para sa kanya na bumalik sa tulad ng isang lumang pabahay ng komunidad. Kela, bilisan mo at bumili ng bahay. Matapos mailipat ni Burl Radcliffe ang lahat ng gamit sa itaas,
Si Knoxridge ay umupo sa sofa ng buong seryoso, nakatingin kay Kela. Ngayon na ang kanyang anak na babae ay ang chairman ng Radcliffe Group, kahit na ang Knoxridge ay mayroon pa ring takot kay Zaid Radcliffe, siya ay mas matapang. Kadalasan ay mayabang sa kanilang tatlo, ngayon ay hindi na sila naglakas loob na huminga ng sobrang lakas. Lubos na nasiyahan ang Knoxridge sa pakiramdam na ito. Nay, bagamat ako ang chairman ng kumpanya, para ipakita ang aking determinasyon sa muling pagsasaayos ng pananalapi, partikular akong nagtayo ng departamento ng pagsubaybay sa pananalapi. Kasama ang aking sarili, walang empleyado ang makakahawak sa pera ng kumpanya, walang magawang paliwanag ni Kela. Upang maiwasang kumalat ang mga tsismis sa loob ng kumpanya at upang wakasan ang masasamang gawin na iniwan ng panahon ng Zaid Radcliffe, itinatag ni Kela ang departamento ng pagsubaybay sa pananalapi sa tulong at payo ni Dempsey Davenport. Kahit sino man ito, ang anumang pagkakasangkot sa pananalapi ng kumpanya ay dapat dumaan sa auditing department. Ang wave sa lungguhit ang mga nagnanais na Sir si Oilela Radcliffe ay hahanapin ang kanilang sarili. Walang panimulang punto. Maraming miyembro ng Radcliffe clan ang nakasanayan ng regular na kumukuha ng pera mula sa kumpanya, at ngayon ay nakita nilang medyo hindi mabata ang kamakailang crackdown. Huwag mo akong bigyan ng walang kwentang salita na yan. Sabihin mo lang sa akin, gaano karaming pera ang maaari mong ilabas ngayon? Naiinip na tanong ni Knoxridge. Sa kanyang pananaw, noong naging chairman ang matanda, si Otis Radcliffe, na isa lamang general manager, ay nakakakuha ng malaking halaga ng pera bawat taon. Ngayong umupo na si Kela Radcliffe sa upuan ng chairman, hindi ba't isang piraso ng cake ang mag-ipit ng pera? Kahit hindi 10-10 milyon, siguradong magiging madali pa rin ang ilang milyon, di ba? Bagamat matagal nang umalis ang Knoxridge sa kanyang posisyon sa Radcliffe Group, nabalitaan niya na ang grupo ay umuunlad kamakailan, na ang halaga nito ay tumataas ng mas mataas kaysa dati, kahit na lumampas sa halaga sa pamilihan noong panahon ni Zaid Radcliffe. Sa ganitong kumpanyang kumikita, ang chairman ay dapat na gumagawa ng isang pagpatay. Sa kasalukuyan, para sa aking personal na pagtatapon, mayroon akong humigit kumulang 6 o 700,000. Walang magawang sabi ni Kela Radcliffe. Ito ay isang panuntunan na itinakda niya sa kanyang sarili na walang mga dibidendo na ipapamahagi hanggang sa katapusan ng taon. Sa balak na ay overhaul ng buo ang Radcliffe Group, paano niya magagawang labagin muna ang sarili niyang panuntunan? Sa ibaba ay hindi mabilang na mga mata ang nanunood sa kanya, naghihintay lamang sa kanyang pagkadulas at lumikha ng momentum para kay Zaid Radcliffe at sa iba pa. Gayunpaman, batay sa kasalukuyang pag-unlad ng kumpanya, ang pamamahagi ng 10-10 milyon sa pagtatapos ng taon ay hindi dapat maging problema. Kahit na medyo ibinaba ni Kela Radcliffe ang kanyang sariling share, siya pa rin ang aktwal na nagkokontrol na shareholder, at ang Radcliffe Group ay nasa isang malakas na posisyon ngayon, sa landas na sumali sa mga nangungunang hanay ng mga negosyo sa Gonzales City. Ano? Ilang daang libo lang. Napuno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Knoxridge nang marinig ang tugon ng kanyang anak. Tama, mahigit sa 600,000. Hindi isinama ni Kela Radcliffe ang perang ibinigay sa kanya ni Julius Reed at kinalkula na lang niya ang sarili niyang sweldo. Kung tuturuan niya ang kanyang mga magulang ng pangmatagalang aral, kailangan niyang maging malupit at pahirapan sila ng kaunti. Ang isang maliit na higit sa 600,000 ay hindi makakabili ng isang mapahamak na bahay. Galit na sabi ni Knoxridge bago bumalik sa kanyang kwarto. Pero bago pa man siya makabalik, tumunog ang phone niya. Nang makita ang tumatawag, agad na nagbago ang kilos ni Knoxridge. "Third sis, what is it?" "Sis, pumunta lang ako sa'yo at tinalikuran na ako. Nasa lugar mo ako kaninang umaga, bakit bawal ako pumasok kaninang hapon? At ang damit ko, bakit itinapon sa labas ng pinto?" Ang tanong mula sa nakababatang kapatid na babae ni Knoxridge ay dumating sa pamamagitan ng telepono. "Sis, ano ang kahulugan nito?" Pangatlo sis, wala ako sa bahay ngayon, baka mali yung maid. Don't worry for now, tatawagan ko ang housekeeper at alamin kung ano ang nangyayari. Namula ang mukha ni Knoxridge sa kahihiyan habang nagmamadaling gumawa ng depensa. Mula nang lumipat sa mansyon, tila hindi na siya makapaghintay na ipaalam sa lahat ng kanyang mga kamag-anak. Kaninang umaga,
umahan ang kanyang nakababatang kapatid na babae mula sa bayan ng county sakay ng bus, na nagpaplanong manatili ng ilang araw. Sino ang mag-aasam na pagkatapos ng maikling paglalakbay sa mall upang bumili ng ilang damit, babalik siya upang makita ang kanyang sarili na hindi pumasok sa bahay. Galit na galit ang mga bodyguard kaya hindi na naglakas loob na magsalita si Grayson Ridge. Bilisan mo, may dala pa akong mga gamit. Muling umalangaw-ngaw sa telepono ang naiinip na boses ni Grayson Ridge. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 222, Pagtagpo sa Restaurant 1. Nakita na ni Julius Reed, mula sa ikatlong palapag, ang lahat. Ito talaga ang gusto niyang epekto. Gustong iligtas ni Knox Ridge ang mukha, hindi ba? Well, kung gayon, hayaan siyang lubos na mapahiya. Sa buong libu-libong taon, hindi mabilang na mga stoic at hindi natitinag na mga figure ang pilit na ginawa ni Julius Reed na iyuko ang kanilang mga ulo, pabayaan ang isang lubos na ordinaryong nasa katanghaliang gulang na babae. Pumunta ka, ipaalam sa lahat ng mga kamag-anak ni Knox Ridge, sa kanyang pangalan, na mag-imbita sa kanila sa isang pagkain sa kanyang bagong bahay. Nang matapos magsalita si Julius Reed ay agad na pumunta si Cosmo para isagawa ang mga utos. Samantala, ang Knox Ridge sa lumang bahay ay parang langgam sa mainit na palayok. Sa hindi malamang dahilan, kahit na ang mga kamag-anak na hindi niya malapit ay nakuha ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Sunod-sunod na tumawag ang mga taong ito, sinabing napag-alaman na. Ipinagdiriwang ni Knox Ridge ang paglipat sa isang bagong bahay at, bukod pa rito, ang matagumpay na promosyon ni Keller Radcliffe bilang chairman ng Radcliffe Group, kaya naghahanda siyang mag-host ng pagkain para sa mga kamag-anak na ito. At habang ang balita ay kumalat mula sa 1 tao hanggang 10, at pagkatapos ay sa 100, alam ng lahat na ang katayuan ni Knox Ridge ay hindi na tulad ng dati, at ang kanyang prestihiyo ay tumaas. Habang ginagawa ang mga tawag na ito, sinamantala rin ng mga kamag-anak ang pagkakataon na ipahayag ang kanilang pasasalamat, sinabing inaasahan nilang mamasyal sa Gonzales City. Iyon ay dahil sinabi ng taong nagpasa ng mensahe na nangako si Knox Ridge na ibabalik ang kanilang mga gastos sa paglalakbay. Ito ay ganap na natigilan sa Knox Ridge. Kung pabulaanan niya ito, ang usapin ay kumalat na sa mga kamag-anak, paano niya haharapin ang pagbabalik sa kanyang maternal home sa hinaharap. Saan niya ilalagay ang mukha niya? At ngayon, nakatayo ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa labas mismo ng pinto ni Julius Reed. Kung ang kanyang manugang na kanyang pinalayas sa kanyang bahay ay nagsabi ng anumang masama, siya ay lubos na mapapahiya. Mr. Radcliffe, ibalik mo agad ang kapatid ko. Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, nagpa siya ang Knox Ridge na tiyaking kalmado ang Grayson Ridge, kasama ang iba pang mga bagay na haharapin sa ibang pagkakataon. Will it work? Ano ang sasabihin mo pagdating ng panahon? Matandang babae, masyado ka lang nahuhumaling sa mukha. Kung ako ang tatanungin mo, maglinis tayo. Ang bahay ay kay Julius Reed, at ngayong hiwalayan na siya ni Keller Radcliffe, natural na wala na sa atin. Pero ikaw, kailangan mo lang i-maintain ang pride mo kahit magdurusa pa. Halos hindi na makapanood si Burl Radcliffe. Ang kanyang asawa ay hindi lamang walang kabuluhan ngunit nahuhumaling din sa pag-save ng mukha. Kalokohan. Mr. Radcliffe, kahit ako, si Knox Ridge, ay mamatay, hindi ako mawawalan ng mukha. Kapag nalaman ito ng aking kapatid na babae, ang aking pamilya sa bahay ay kukutsain ako ng walang katapusan. Ang lahat ng ito ay dahil sa wala kang silbi, kung ikaw ay naging mas matagumpay, kailangan ko bang maging walang kabuluhan? Ito ay dahil wala kang anumang bagay, at kaya kong mawala ito. Galit na si Knox Ridge, at ang mga salita ni Burl Radcliffe ay lalong nagpaalab sa kanyang galit. Ang totoo, ang pagiging makapangyarihan niya ay dahil mahina at walang kakayahan si Burl Radcliffe, kung walang matigas na tao sa bahay, tiyak na hindi ito magagawa. Sige. Matapos ang walang awang pag-alitan, si Burl Radcliffe ay hindi na nang ahas na magsalita pa, maamo niyang kinuha ang susi ng sasakyan, at bumaba para kunin ang tao. At ikaw, pahiram muna sa akin ng ilang daang libo, kailangan ko agad. Sa pag-iisip ng maraming kamag-anak na dumarating, ang pag-accommodate lang sa kanila para sa pagkain at tuluyan ay magagastos na ng kaunting pera.
Kaya naman, wala siyang choice kundi humingi ng pautang kay Kela Radcliffe. Hindi ko ipapahiram. Mariing tumanggi si Kela Radcliffe. Mayroon akong mga bagay na dapat asikasuhin, at ang pera ay hindi maaaring hawakan. Pagkasabi nito, kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng hindi lumilingon. Upang mabago ang pagkatao ng kanyang ina, kailangan niyang magbigay ng malakas na dosis. Bumalik ka dito. Saktong pagsasara ni Kela Radcliffe ng pinto, narinig niya ang dagandong ng Knoxridge mula sa likuran. Gonzales City, Twilight Mansion. Isa itong restaurant sa ilalim ng Titan Group, isang proyekto na personal na nilahukan ni Ovidio Cook sa paggawa. Marami sa mga maimpluwensyang tao sa Gonzales City ang pupunta dito upang kumain. Kung tutuusin, ang isang restaurant na pinamuhunanan ng pinakamayamang tao sa Gonzales City para ibigay ang kanilang pagmamahal sa gourmet food ay tiyak na magiging top-notch. Maraming mga delicacy na hindi available sa ibang lugar ang maaaring tangkilikin dito. Basta may pera ka, wala kang hindi magagawa. Pagkatapos umalis, hindi pumunta si Kela Radcliffe sa lugar ni Julius Reed, ngunit nagpalipas ng buong gabi kasama ang kanyang matalik na kaibigan na sina Lance Casey at Olayinka Davenport. Nagkwentuhan at nagtawanan ang tatlong magkakapatid, agad na gamaan ang kanilang kalooban. Nang maglaon, sa mungkahi ni Kela Radcliffe, nagpa siya ang trio na bisitahin ang Twilight Mansion para sa isang kapistahan. Parehong alam na si Kela Radcliffe ay mayaman na, at gaya ng sinabi ni Lance Casey, parang paghahati-hati ng mga samsam mula sa isang malupit, kaya dapat silang magsaya ng ilang higit pang mga kapistahan. Pagdating nila sa entrance, as per routine, kailangan nilang magpakita ng membership card. Nagdulot ito ng kaunting kahirapan para kay Kela Radcliffe. Hindi pa siya nakakapunta sa ganoong high-end na lugar noon, at kahit naging chairperson na siya, hindi siya nagkaroon ng oras na pumunta at gumastos dahil sa negosyo ng kumpanya. Pero ayon sa rules ng Twilight Mansion, dapat magpakita ng membership card para makapasok. Pwede na ba akong mag-top up? Napahinto si Kela Radcliffe sa pasukan, na medyo nahihiya. Ngunit kung ang pera ay maaaring malutas ang isyo, ito ay hindi talagang isang problema. Paumanhin, ngunit ang aming membership card ay hindi nauugnay sa pagtapang. Humingi ng paumanhin ang mga security personnel sa pintuan na may bahagyang ngiti. Unlike other upscale restaurants, even if you're not qualified or not afford it, if you come here, the security will welcome you with a smile and explain why you can't go in. Sa ganitong paraan, kahit na ang isa ay tumalikod, sila ay nakakaramdam pa rin ng kagaanan. Itinakda ni Ovidio Cook ang mga panuntunang ito sa panahon ng pagtatayo ng restaurant, kaya naman ito ay napakapopular. Maging ang mga hindi kayang kumain doon ay may magandang impresyon sa lugar. So, paano magiging member? Pagtingin sa kanyang dalawang kapatid na babae sa likuran niya, medyo nabahala si Kela Radcliffe. Lahat sila ay dumating sa mataas na espiritu at hindi maaaring bumalik lamang ng lulumo. Ano man ang mangyari, kailangan niyang makuha ang card na iyon. Ang aming Twilight Mansion ay gumagamit ng isang member referral system. Kung ikaw ay inirerekomenda ng isang miyembro ng Silver, ikaw ay magiging isang miyembro ng Bronze. Kung inirekomenda ng isang miyembro ng Gold, ikaw ay magiging isang miyembro ng Silver, at iba pa. Hanggat ikaw ay inirerekomenda ng isang miyembro ng Silver o mas mataas, maaari mong tangkilikin ang aming mga serbisyo. Lumapit ang isang manager mula sa restaurant at matiyagang nagpaliwanag. Tiniyak ng system ng membership na ito ang pangkalahatang kalidad ng mga kliyente, na pinipigilan ang pagpasok sa Nouveau Riche, na kayang bayaran ito ngunit walang rekomendasyon. Bukod dito, ang bawat miyembro ay may limitadong bilang ng mga imbitasyon at kailangang suriin ng restaurant bago payagang kumain doon. Lance Casey. Maya-maya lang ay may boses lalaki na nagmula sa likod ng tatlong babae. Lawa Xavier. Lumingon si Lance Casey para makita ang isang pamilyar na mukha. Si Xavier Lake iyon, na humahabol sa kanya ngunit tinanggihan. Hindi ko akalain na dito kita makikita, nagkataon lang. Nakangiting lumapit si Xavier Lake at tinanong ang security, ano ang problema? Paumanhin. Ang tatlong babaeng ito ay hindi miyembro ng aming restaurant. Ayon sa mga patakaran, hindi namin sila papapasukin. Sumagot ng totoo ang security. Jensen, kaibigan mo ba ang tatlong babaeng ito?
Sa likod ng Xavier Lake, may ilang binata pang lumapit, na nakasuot ng suit, ang kanilang mga damit lamang ay nagkakahalaga ng 10,000. Maliwanag, isa silang grupo ng mayayamang bata sa ikalawang henerasyon. Oo mga kaibigan ko, Lance, bakit hindi mo ipakilala ang dalawa mong kaibigan? Nasa bulsa ni Xavier Lake ang isang kamay, nakangiti kay Lance Casey. Kumusta? Ang pangalan ko ay Abigail Martin, at ako ang General Manager sa Sawyer Group. Bago pa makapagpakilala si Lance Casey kahit kanino, pumunta na si Abigail Martin kay Kela Radcliffe at inilahad ang kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 223, Silver Membership Card. Ang Sawyer Group ay isang lokal na negosyo sa Gonzales City, at dahil ang founder nito ay dating assistant ni Ovidio Cook, palagi itong pinangangalaga ang mabuti sa Gonzales City. Sa loob lamang ng 10 maikling taon, matagumpay itong nakasama sa hanay ng mga nangungunang negosyo ng Gonzales City at naging nangungunang figure sa industriya ng teknolohiya ng lungsod. Kasama ang Radcliffe Group, lahat ng tech na kumpanya ay kailangang tingnan ang mood ng higanteng ito para sa kanilang mga pagkain. Kela Radcliffe. Walang pakialam na sumagot si Kela Radcliffe, nang hindi nakipagkamay kay Abigail Martin. Hindi niya gusto ang mga taong sobrang mapagkunwari, at masama rin ang intensyon nila. Si Miss Radcliffe talaga hindi nagbibigay ng mukha, ha? Nang makitang hindi siya nagpakita ng paggalang, mahinang ngumiti si Abigail Martin at binawi ang kanyang kamay. Haha, walang kamalay-malay si Mr. Henry Green na ang ugali ni Miss Radcliffe ay palaging malayo, huwag kang magalit. Nakangiting sabi ni Xavier Lake, sinusubukang i-diffuse ang awkwardness. Magkaklase sila ni Lance Casey at hinabol niya ito, ngunit nabigo. Sinulyapan ni Abigail Martin si Kela Radcliffe, hindi nagtangkang itago ang kanyang pagnanasa. Mukhang nakaranas ng problema si Miss Radcliffe, sa tingin ko ay makakatulong ako. Kaagad, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagiging gentleman. Salamat sa iyong kabaitan, ngunit sa palagay ko ay hindi namin ito kakailanganin. Isang magalang na ngiti ang ibinigay ni Kela Radcliffe, handang hilahin sina Olayinka Davenport at Lance Casey. Ang pagiging malapit sa mga taong ito ng napakatagal ay palaging hindi komportable sa kanya. Kela Radcliffe, dahil nandito ka na, ano ang dapat katakutin? Tumingin si Lance Casey sa Xavier Lake na may mapanuksong mata, so, matutulungan ba tayo ng dakilang young master na si Xavier na mahawakan ito? Nakaramdam siya ng hindi pagkagusto kay Xavier Lake sa kanyang puso, ngunit sa sandaling ito, ayaw niyang aminin ang pagkatalo. Hey, Xavier Lake is not up to it, pero kung gusto mo talagang makapasok, baka matulungan ka ng Crown Prince. Nang marinig ang mga salita ni Lance Casey, muling kinuha ni Abigail Martin ang kanyang mayabang na kilos. Sa totoo lang, silver member ako. Gamit ang membership card na ito, matutulungan kitang maging bronze members. Gayunpaman, kung magtatanong lang si Miss Radcliffe. Pagkasabi nito ay nilingan niya si Kela Radcliffe na tila naghihintay ng sagot nito. Maaaring hindi alam ni Mr. Henry Green na itong si Miss Radcliffe ay chairwoman ng Radcliffe Group ng ating Gonzales City. Sumingit ng paalala ang Xavier Lake. Ano, alam kong parang pamilyar ang pangalan na ito. Nagulat muna si Abigail Martin, saka tumawa ng malakas, Miss Radcliffe pala, sorry. Speaking of which, malaki ang collaboration ng dalawang kumpanya natin. Please do me the honor of having a meal together today. Pilit ng ngiti ang sinabi niya dito. Bagaman ang mga salitang ito ay tila hindi nakakapinsala, napuno ito ng mga banta. Sinadya ni Abigail Martin na bigyang diin ang malawak na pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang kumpanya, na nagpapahiwatig na kung hindi siya bibigyan ni Kela Radcliffe ng mukha ngayon, maaaring pahirapan ng kanyang Sawyer Group ang Radcliffe Group. Bahagyang kumunat din ang noo ni Xavier Lake, batid niya ang kasakiman ni Abigail Martin sa kayamanan at pagnanasa sa mga babae, na pagtantong tiyak na wala siyang magandang intensyon sa pagkakataong ito. Ngunit ngayon, kumita ng pera kasama si Abigail Martin, wala siyang posisyon na makialam. Sa katunayan, mayroon kaming isang mahusay na pakikipagtulungan, ngunit ang relasyon ay palaging kapakipakinabang sa isa't isa, na sa tingin ko ay maaari naming panatilihin. Matigas ngunit magalang na nagsalita si Kela Radcliffe. Bagamat ang Radcliffe Group ay dahado, pagdating sa kooperasyon,
ito ay palaging tungkol sa parehong kumpanya na kumita ng pera. Hindi sinasamantala ng Radcliffe Group ang Sawyer Group. I heard that Wooden Technology has plans to expand its market lately. I will talk to my father about it pagbalik ko. After all, matagal na tayong nagtutulungan, and we need new blood, don't you think, Miss Radcliffe? Malamig at mahinahong nagsalita si Abigail Martin. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, kung ang Sawyer Group ay handang suportahan ang Wooden Technology, kung gayon ang Wooden Technology ay napakahusay na malalampasan ang Radcliffe Group sa isang maikling taon o dalawa. Ang pagnenegosyo ay tungkol sa paggawa ng pera, ano ang pinagkaiba nito kung kanino ka nakikipagtulungan? Parang natatakot na hindi nakita ni Keller Radcliffe ang loika, muling nagsalita si Abigail Martin sa maluwag na paraan. Sa loob ng kanyang mga salita, mayroong isang hindi nakikitang presyon. Dahil dito, labis na hindi komportable si Keller Radcliffe, ngunit wala siyang anumang paraan upang labanan ito. Sa tech na industriya ng Gonzales City, hanggat ang Sawyer Group ay handang suportahan, ang Wooden Technology ay hindi maiiwasang tumaas. Pagkatapos siya, bilang chairwoman ng Radcliffe Group, ay hindi maiiwasang harapin ang pagbaba ng kita ng kumpanya at presyon mula sa lahat ng panig. Dahil lahat tayo ay nasa parehong industriya at mga kakilala, ang pagkikita ay kapalaran. Si Mr. Henry Green ay nag-host ngayon, maaari bang biyaya tayo ng 3 dilag sa kanilang presensya? Ang Xavier Lake ay pinapakinis ang mga bagay mula sa gilid. Anuman ang sitwasyon, dahil interesado siya kay Lance Casey, at si Keller Radcliffe ay malapit na kaibigan ni Lance, naramdaman ni Xavier Lake ang pangangailangan na tumulong. Bagamat alam niya na si Abigail Martin ay hindi eksaktong isang mabuting tao, nahulaan niya na walang mangyayaring masama sa publiko. Sige, kailangan pang gumastos ni Mr. Henry Green ngayon. Isang mahinang ngiti ang ibinigay ni Keller Radcliffe, tahimik na sumang-ayon sa mga salita ni Xavier Lake. Ang pagkain ng pagkain ay hindi malaking bagay, ngunit kung ang kabilang partido ay may anumang hindi tamang intensyon, siya ay aalis kaagad. Ang pagkakaroon ng isang magandang babae bilang Ms. Radcliffe ay nagbibigay sa amin ng karangalan, ako ay medyo flattered. Napangiti si Abigail Martin nang may pagmamalaki at kinuha ang isang silver membership card sa kanyang bulsa, iniabot ito sa security sa front desk. Pagkatapos ng verification, magalang na yumuko ang security at agad silang pinapasok. Nang madaanan nila ang pasukan, buong pagmamalaking sinabi ni Abigail Martin, Miss Radcliffe, kung gusto mo, pwede kitang ipakilala mamaya. Kung gayon hindi mo na kailangang dumaan sa ganoong problema para pumunta sa Twilight Mansion. Sa katunayan, nakuha niya ang silver membership card salamat sa kanyang ama, na nagmamay-ari ng gold membership card. Si Jet Martin ay tapat na sumusunod kay Ovidio Cook mula pa noong una at siya ang pinakamatapat na alipin. Kahit noong nagsimula si Jet Martin ng mag-isa, binigyan siya ni Ovidio Cook ng pinakamalaking suporta. Kasama sa loob ng unang batch ng mga gintong miyembro ng Twilight Mansion noong ito ay itinatag, naroon si Jet Martin. Sa pamamagitan ng gintong membership card na ito ay nakuha niya ang maraming deal sa negosyo sa loob ng Twilight Mansion, na humantong sa tagumpay ng Sawyer Group ngayon. Tinanggap ang grupo at dinala sa isang eksklusibong dining area para sa mga miyembrong pilak sa bulwagan. Talagang may kakayahan si Mr. Henry Green. Narinig kong masarap ang pagkain dito sa Twilight Mansion, ngunit kung walang membership card, hindi makapasok. Eksakto, ang ating ginoong Henry Green ay general manager na ngayon ng Sawyer Group. Nagkataon na si Miss Radcliffe ay nasa teknolohiya din, isang perpektong tugma sa ating Mr. Henry Green. Walang tigil ang pagdaldaw ng mga kabataang sumama, lahat sila ay nambobola kay Abigail Martin. Hanggat ang Crown Prince ng Sawyer Group ay nalulugod, ang isang casual na handout mula sa kanya ay maaaring daan-daang libo. Hey, huwag mong sabihin iyan, si Miss Radcliffe ay isang babaeng may asawa kung tutuusin. Ang mga mata ni Abigail Martin ay patuloy na lumilipat patungo kay Keller Radcliffe, at ang kanyang isipan ay naaaliw na sa ilang mga hindi kagalang-galang na kaisipan. Sa isang netong halaga na ilang daang milyon, hindi niya alam kung gaano karaming maliliit na kilalang tao ang ginawa niyang walang kabuluhan sa pera, at ang bilang ng mga babaeng nakatagpo niya ay hindi mabilang. Gayunpaman, mula sa unang pagkakataon na nakita niya si Keller Radcliffe,
naramdaman niya ang pagnanasa na sakupin siya. Nabalitaan ko kay Lance Casey na naghiwalay kayo. Casual na binanggit ni Xavier Lake. Lance Casey. Lumingon si Kella Radcliffe kay Lance Casey, galit sa tono nito. Ngayon, siya ay dumating upang magpahinga kasama ang kanyang dalawang kaibigan at nilayon na ipakalat ang balita ng kanyang diborsyo bilang isang paraan upang linlanggan ang mga mata ni Knox Ridge na nagbabantay. Ngunit sinong mag-aakala na si Lance Casey, ang blabbermouth, ay ibubuga ang lahat, at ngayon ay dinala ito ni Xavier Lake, na nag-iiwan sa kanya ng sobrang kahihiyan. Oh, ganun ba? Matapos marinig ang balitang ito, halatang excited si Abigail Martin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 224, Falling Out. Ang kasal 3 taon na ang nakalilipas ay kilala ng lahat. Bagamat ang Radcliffe Group ay itinuturing na isang pangalawang tier na negosyo, ang reputasyon ng Kella Radcliffe ay malayo sa maliit. Isang nangungunang mag-aaral sa pamamahala sa pananalapi sa tahanan, na kinilala bilang kahalili ng Radcliffe family, hindi inaasahang ikinasal si Kella Radcliffe sa isang walang kabuluhan. Maraming tao ang dumalo sa kasalang iyon, na halos kalahati ng mga dignitaryo ng Gonzales City ang dumalo. Bilang isang kasamahan sa industriya ng tech, nagpakita rin si Abigail Martin sa kasal. Gayunpaman, nang hindi siya nakita sa loob ng 3 taon, matagal na niyang nakalimutan kung ano ang hitsura ni Kella Radcliffe. Ngayong muling nagkita, si Kella Radcliffe ay naging mas maganda kaysa dati, at ang kanyang kilos ay mas pino. Mas mabuting huwag mo nang pakialaman ang aking personal na buhay, sabi ni G. Henry Green. Nagdilim ang ekspresyon ni Kella Radcliffe, at medyo hindi nasisiyahang magsalita. No worries, I was just asking, nakangiting sabi ni Abigail Martin bago nagsimulang umorder ng pagkain sa menu. Gayunpaman, sa panahong ito, malinaw na sinimulan niyang isama si Kella Radcliffe sa pag-uusap at makipag-chat sa mga lihim na motibo, na medyo malinaw. Kung hindi dahil sa pagsasaalang-alang sa pagpapanatili ng isang harapan sa mundo ng negosyo, gusto na talaga ni Kella Radcliffe na umalis kaagad. Ngunit ang hindi pagharap kay Abigail Martin sa harap ng napakaraming tao, walang nakakaalam. Kung ang Sawyer Group ay talagang lilipat ng mga kasosyo. Sa kasalukuyan, nang walang imbitasyon mula sa Wilson Group, marami nang hindi pagkakatugmang boses sa loob ng grupo. Maraming mga taga-suporta ni Zaid Radcliffe sa loob ng Radcliffe clan ang naghihintay ng pagkakataon, umaasang gamitin ang labis na panggigipit ng publiko para pilitin si Kella Radcliffe na bumaba sa pwesto at para kay Zaid Radcliffe na bawiin ang posisyon ng chairman. Sa ganoong oras, kung ang Sawyer Group ay bumunot ng suporta, ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Matapos ihain ang mga pinggan, itinaas ng mayayamang tagapagmana ang kanilang mga baso bilang toast at paminsan-minsan ay lumapit sa 3 babae upang mag-alok ng inumin. Nag-aatubili lamang na nakayanan ni Kella Radcliffe at Lance Casey, habang si Olayinka Davenport ay hindi nagbigay ng anumang mukha, diretsyong sinabi na hindi siya maaaring uminom ng alak. Bagamat medyo hindi nasisiyahan ang mga nag-aalok ng mga toast, hindi sila gaanong sinabi. Mr. Green, para saan ang pribadong silid na iyon sa itaas? Tanong ng isa sa mayamang tagapagmana habang humihigop ng red wine, nakaturo sa private room sa itaas ng Twilight Mansion. Ang kanilang kasalukuyang lokasyon ay isang silver member exclusive area sa southern side ng first floor lobby, habang ang north side ay ang dining area para sa bronze members. Kung tungkol sa karagdagang itaas, ito ay hindi malinaw. Ngunit may tawanan at daldalan sa itaas, na nagpapahiwatig na may mga bisita rin doon. Sa itaas ay ang pribadong silid para sa mga miyembro ng ginto. Ilang beses na akong nakapunta dito upang kumain kasama ang aking ama. Hindi ka maniniwala, bawat mesa ay inihain ng 3 waiter. Basta't ikaw ay nagbigay ng salita, aayusin nila ang lahat para sa iyo sa kalahating minuto. Buong pagmamalaking paliwanag ni Abigail Martin. Ang kanyang mga kasama ay tumingin na may inggit, at siya ay lubos na nasisiyahan. Si Mr. Green ay siguradong maraming karanasan. Kung hindi mo kami dinadala, natatakot ako na hindi tayo makakarating sa Twilight Mansion sa buhay na ito. Isa pang chimed in na may pambabola. Eksakto, may pera din ang pamilya ko, pero kung walang pagpapakilala, ano ang silbi ng pera? Si Mr. Green ang may yaman at mukha,
Dagdag pa ng isa habang nakaturo sa itaas, at muling nagtanong, Mr. Green, anong uri ng mga tao ang maaaring mas mataas pa? Ikalawang palapag lang ang nakikita mula sa unang palapag, ngunit sa labas, alam na may kabuoang 5 palapag ang Twilight Mansion. Kung ang ikalawang palapag ay para sa mga miyembrong ginto, paano naman ang ikatlong palapag at pataas? Anong klaseng tanong iyan? Hindi ba kahanga-hanga ang ama ni Mr. Green? Malapit niyang kaibigan ang pinakamayamang tao sa Gonzales City, si Ovidio Cook, kahit ganoon kalapit ang relasyon, nakuha lang nila ang gold membership. Kung tatanungin mo si Mr. Green, kahit siya ay hindi malinaw. Sumingit ang Xavier Lake na may pagpapalihis. Sa katunayan, kung hindi dahil sa relasyon ni Jet Martin, ang ilan sa kanila ay hinding-hindi nakapasok sa kanilang buhay. Ngunit salamat sa Ovidio Cook card, tumaas ang katayuan ng Sawyer Group sa itaas na bilog ng Gonzales City. Totoo, hulaan na mga immortal lang ang maaaring umakyat doon. Maingay na nag-isip ang grupo. Hindi ako magsisinungaling, alam ko talaga. Sumulyap si Abigail Martin kay Kella Radcliffe. Medyo nagpakitang gilas, sa taas ay may mga upuan na eksklusibo para sa mga miyembro ng Platinum, at sa narinig ko, ang ating buong Gonzales City ay walang kahit isang miyembro ng Platinum. Sa katunayan, wala siyang ideya kung sino ang madalas na pumupunta sa mga itaas na palapag, ngunit sa napakaraming tao na nanonood, ang mga lalaki ay laging gustong magligtas ng mukha. Ang kanyang sariling ama ay isang gintong miyembro lamang, ngunit sa pagsasabi nito, direktang itinaas niya si Jet Martin sa pinakamataas na antas ng mga tao sa Gonzales City. Talagang alam ni Mr. Henry Green ang kanyang mga bagay. Para malaman kahit ito. Nagtataka ako kung anong uri ng mga negosyante ang pinapayagan sa ikatlong palapag. Lahat ay umiling at bumantong hininga, sa buhay nila, baka hindi na sila magkaroon ng pagkakataon na maging bronze membership, kaya paano sila maglakas loob na isipin ang mga tao sa ikatlong palapag. Halika, inom tayo. Nang makitang medyo nalungkot ang mga tao, kumuha si Abigail Martin ng baso at lumapit kay Kella Radcliffe. Miss Radcliffe, sabay tayo uminom. Sorry, nainom ko na ngayon. Talagang tumanggi si Kella Radcliffe. Ang mga taong ito ay may malisyosong intensyon na lasingin sila, paanong hindi malalaman ni Kella Radcliffe. Miss Radcliffe, medyo nakakadismaya ito. Binibigyan ka ni Mr. Henry Green, huwag mong itapon iyan. Uminom ka. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, ang mga pangalawang henerasyong mayayamang batang ito ay nagsimulang manligaw sa kanya. Miss Radcliffe, tulad ng nakikita mo, kung hindi mo ito inumin, iisipin ng mga kaibigan ko na minamaliit mo ako. Na may bahagyang pamumula sa kanyang mukha at isang pilit na ngiti, sinabi ni Abigail Martin, kung ang balitang ito ay lumabas. Tama na. Biglang tumayo si Kella Radcliffe at kinuha ang kanyang bag. Salamat, Mr. Henry Green, sa iyong mabuting pakikitungo, ngunit mayroon akong dapat asikasuhin at kailangan kong umalis ngayon. Ang pagpapatuloy ng ganito ay tiyak na mauuwi sa gulo. Pero kung gusto niyang umalis, paano siya pakakawalan ni Abigail Martin? Sa napakagandang oportunidad na abot kaya ba niyang pabayaan ito? Tumigil ka dyan, matigas na sabi ni Abigail Martin, at mabilis na tumayo ang mga binata sa likuran niya at pinalibutan ang lugar. Ano sa palagay mo ako? Isang tao na maaari mong ipatawag at paalisin kung gusto mo. Miss Radcliffe, mukhang hindi tama iyon. Napatingin siya kay Kella Radcliffe, medyo nanlamig ang tingin niya. Karaniwang kaalaman na ang Radcliffe Group ay hindi matatag at nakasakit sa Golden Eagle Group. Mangyaring tumabi, akmang lalagpasan ni Olayinka Davenport ang lalaking nasa harapan niya, naramdaman niya ang bagzo ng hangin sa kanyang mukha. Sampal. Sinampal siya ng lalaking nasa harapan niya, dahilan para damyugo ang bibig ni Olayinka Davenport, what are you worth? Can't handle Miss Radcliffe, can't I handle you? Nang makitang tila hindi nasisiyahan si Abigail Martin, nagpasya siyang gumawa ng halimbawa ng dalaga. Kinaibigan ng Xavier Lake si Lance Casey, at gusto ni Abigail Martin si Kella Radcliffe, kaya naiwan si Olayinka Davenport ng walang anumang suporta. Kaya, direktang sinaktan ng tapat na crony na ito si Olayinka Davenport. Anong ginagawa mo? Anong gagawin mo? Nang makitang tinamaan si Olayinka Davenport, agad na lumapit si Kella Radcliffe para tulungan siyang makatayo, at tinitigan ang lalaking nakabangga sa kanya,
Nataman mo pa nga ang isang babae, binibilang ka pa rin ba bilang lalaki? Kela, okay lang ako, tara na. Si Olayinka Davenport, hawak ang kanyang namumulang mukha, ay gustong umalis ng mabilis. Pumunta. Saan ka pupunta? Ibinagsak ni Abigail Martin ang kanyang baso sa mesa at malamig na tumayo. Paano kayong tatlo na walang mga membership card ay nakalusot man lang? Ayon sa mga patakaran ng Twilight Mansion, ang pagpuslit ng walang card ay nangangahulugan ng pagkabali ng paa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 225, Asawa ni Sister, halika dali. Kung walang mga panuntunan, maaaring walang mga parisukat o bilog. Nang maitatag ang Twilight Mansion, ang pinakamayamang tao ng Gonzales City, si Ovidio Cook, at iba pang mga individual na may mataas na antas ay nagpasya sa isang panuntunan, ang sinumang pumasok sa Twilight Mansion ng walang membership card ay maaaring mabali ang binti o magbabayad ng multang 50 milyon. Ang putol na binti ay isang panuntunang itinakda para sa mga walang pera, hindi lamang para hadlangan ang mga sumusubok na pumasok kundi para matiyak din ang pagiging eksklusibo ng mga kliyente ng Twilight Mansion. Tiniyak nito na ang lahat ng pumunta dito upang kumain ay bahagi ng mataas na lipunan, na nagbabahagi ng mga karaniwang paksa at madalas na nakakakuha ng mga hindi inaasahang deal sa negosyo sa lugar. Ang mabigat na multa ay para sa mayayaman, pagkatapos ng lahat, ang pagiging mayaman ay hindi ginagarantiyahan ang pag-access. Ang mismong pag-iral ng Twilight Mansion ay hindi direktang nagbigay ng aral sa mga taga Gonzales City, kahit mayaman ka, hindi ito masyadong kapaki-pakinabang. Kung hindi ka sasama sa lupong ito, palagi kang magiging isang tagalabas. Ito ang orihinal na layunin ni Ovidio Cook sa pagtatatag ng Twilight Mansion, upang mag-rally ng mga kaalyado at ibukod ang mga disident. Ngayon, habang binibigkas ni Abigail Martin ang gayong mga salita, malinaw na pinagbabantaan niya si Kela Radcliffe na sumunod. 50 milyon. Ito ay hindi maliit na figure. Mr. Henry Green, ano ang ibig mong sabihin dito? Tinanguan ni Miss Radcliffe si Olayinka Davenport sa kanyang likuran at nagtanong na may pag-alit na tono. Si Olayinka Davenport ay isa sa kanyang matalik na kaibigan, at ngayon ay binugbog siya dahil sa kanya, na labis na ikinalungkot ni Kela. Ngunit ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay medyo hindi favorable, isang grupo ng mga kabataang lasing at nalilito ang nakapalibot sa kanila, at hindi mahuhulaan kung ano ang maaari nilang gawin. Miss Radcliffe, your friend, by all rights, should be my guest also. However, it seems this young lady has been somewhat disrespectful, so my brothers took the liberty of teaching her a lesson. No problem there, right? Nakangiting tumingin si Abigail Martin kay Kela Radcliffe, puno ng paghamak ang tono nito. Eksakto. Paano kung tamaan ko siya? Ang ganitong uri ng basura, hanggat payag ako, ay dapat na masunurin na gamulong sa aking kama. Itinuro ng anak ng yaman na nataman si Olayinka Davenport, hinding-hindi ako maniniwala na may isang babae sa mundong ito na hindi nagmamahal sa pera. Sunny Ridge, bantayan mo ang iyong mga salita. Tahimik na paalala ni Xavier Lake mula sa gilid. Kung tutuusin, ang relasyon nila ni Lance Casey ay medyo malapit, at hindi siya maaaring tumayo lamang at walang magawa. Mr. Lake, inuutusan mo ba ako? Dahil sa kanyang kalasinggan, naglakad si Sunny Ridge papunta sa Xavier Lake at tinusok ang isang daliri sa kanyang dibdib, body, kahit ang tatay mo ay hindi maglalakas loob na magsalita sa akin ng ganyan. Medyo matapang ka, no? Sa bilog na ito, hawak ng Xavier Lake ang pinakamababang katayuan, ang kanyang tangkad ay malinaw na hindi kapantay ng iba pang mga batang magnates. Kadalasan, ayos lang iyon, dahil lahat ay nagbigay sa kanya ng mukha dahil ang sentrong figure sa bilog na ito ay si Abigail Martin. Ngunit ngayon, sa pag-agos ng alak at pag-usad ng kapistahan, ang lahat ay medyo tipsy. Kasama ang ugali ng lalaki na magpakitang gilas sa harap ng mga babae, medyo hindi makatwiran si Sunny Ridge. Brother Dragon, hindi dapat sa iyo nang galing ang mga ganyang salita. I'm just giving you a heads up, after all, ito ang Twilight Mansion. Kung talagang nagdudulot ka ng gulo, hindi rin ito makakabuti para sa iyo, di ba? Ang mukha ni Xavier Lake ay nagsalit-salit sa mga lilam ng malinaw at madilim.
Kahit galit sa loob ay nagawa pa rin niyang ngumiti. Ang pamilya ni Sunny Ridge ay isang tagapagtustos ng materyales sa gusali, at sa mga nakalipas na taon, kumita sila ng malaking halaga mula sa boom ng real estate. Malinaw na minamaliit ng Xavier Lake ang naturang Novorish ngunit hindi ito maipahayag ng diretsyo. Hey, sige, mas magiging maingat ako sa hinaharap. Ngayon, para sa kapakanan ni Mr. Henry Green, hindi ko isapuso ang bagay na ito. Muli, sinaksak ni Sunny Ridge ang dibdib ni Xavier Lake, na tanging ngiti lang ng paumanhin. Sunny Ridge, masyado kang nainom. Nasaksihan ang Xavier Lake na kinakausap sa ganoong paraan, hindi rin nakayanan ni Abigail Martin. Pagkatapos ng lahat, iyon ang kanyang alipors. Haha, anong mga salita ito, Mr. Henry Green? Paparusahan ko ang sarili ko ng inumin. Nang makitang nagsalita si Abigail Martin, agad na tumakbo si Sunny Ridge na may dalang 2 baso ng alak at lumapit kay Kella Radcliffe. Halika, uminom kasama si Mr. Henry Green. Kahit na ang isang hanggal ay nakikita na si Abigail Martin ay interesado kay Kella Radcliffe. Si Sunny Ridge ay nangahas na hindi seryosohin ang Xavier Lake ngunit hindi siya nangahas na saktan si Abigail Martin. Paumanhin, ngunit hindi ako umiinom. Binigyan siya ni Kella Radcliffe ng isang sulyap at direktang tumanggi. Ano, hindi nagbibigay ng mukha kay Mr. Henry Green. Sa Gonzales City, inatake si Mr. Walang magandang wakas si Henry Green. Lumapit ang isa pang binata, ang tono niya ay hindi pala kaibigan. Iinuman ko ito para sa kanya. Nang makita ang sitwasyon na nagiging mahirap, si Olayinka Davenport ay lumabas mula sa likuran ni Kella Radcliffe, kinuha ang baso ng alak, at iinom na sana. Sa kanila, siya ang panganay, isang tunay na big sister figure. Ngayong nagkaproblema na si Kella Radcliffe, agad siyang humakbang. Whoosh! Si Sunny Ridge ay direktang nagsaboy ng alak sa mukha ni Olayinka Davenport, na nagmumura habang sinasabi niya, karapat-dapat ka bang uminom ng alak na ibinuhos ng young master na ito? Ang karamihan ng tao ay sumabog sa malakas na pagtawa, medyo lasing, lahat ay naghihintay na makita ang palabas. Nang maramdamang naging sentro siya ng atensyon, mas naging walang pigil si Sunny Ridge. Humayo ka, ibuhos mo ang alak para sa aking mga kapatid. Itinuro niya ang mga binata sa tabi ng mesa, tinatrato si Olayinka Davenport na parang isang utusan. Noon lang, nagkagulo ang restaurant. May nagsimulang sumigaw ng, ang mga ilaw sa ika-5 palapag ay bukas, at ang tingin ng lahat ay napalingon sa ika-5 palapag. Wala sa paningin ang ika-3 at ika-4 na palapag, ngunit kitang-kita ang ika-5 palapag. Dahil ang ika-5 palapag ay nasa tuktok, sa itaas ng kanilang mga ulo. Upang bigyang diin ang pagiging eksklusibo, ang ika-5 palapag ay mayroon lamang isang pribadong silid na open air, na nakasabit sa kisame. Ang sino mang pumunta sa silid na ito ay maaaring tumingin sa ibaba sa mga nasa ibaba, na naghahari sa itaas na parang isang emperador. 2 taon na umano ang huling ginamit ang ika-5 palapag. Sino kaya ito, na may hawak ng gayong kapangyarihan? Who cares? It's none of our business. Kahit si Mr. Henry Green ay hindi sila nakikilala, tayo pa. Tama, ibuhos mo na lang ang alak. Pagkatapos ng maikling palitan, hindi na ito inisip ng mga kabataan. Ang mga panauhin sa ika-5 palapag ay nasa itaas at lampas, malamang na walang anumang intersection sa kanila. Si Sunny Ridge, sa sandaling bumalik siya sa kanyang katinoan, muling pinuntirya si Olayinka Davenport. Anna Harris, bakit natin sila buhusan ng alak? Tara, pag may nangyari, ako ang sisisi. Kinuha ni Kella Radcliffe ang isang bote ng alak sa mesa at marahas na itinaboy ang laman sa mukha ni Sunny Ridge. Mag-aral ka muna kung paano kumilos, tulad ng isang taong hindi ipinanganak na walang pagpapalaki ng ina. Pagkatapos magsalita, hinayla niya sina Lance Casey at Olayinka Davenport, handa nang umalis. Tumigil ka dyan. Umungol si Sunny Ridge at diretsyong humakbang sa harapan ng 3. Kasama si Abigail Martin, bakas sa mukha ng lahat ang mapaglarong ekspresyon. Ang ina ni Sunny Ridge ay inabandona siya at ang kanyang ama sa mga unang taon upang tumakbo kasama ng ibang lalaki. Ito ang sakong Akilis ni Sunny Ridge, at ngayon ay nabalisa si Kella Radcliffe sa kanyang hindi sinasadyang mga salita. Sa mga bagay na dumami hanggang sa puntong ito, maging ang Xavier Lake, na gustong magsalita,
ay hindi na makapagsalita. Sabihin mo ulit, ano ang sinabi mo? Si Sunny Ridge, na nakaturo kay Kella Radcliffe, ay duguan ang mga mata. Kella Radcliffe, huwag kang magalit. Kalimutan mo na. Si Olayinka Davenport at Lance Casey, isa sa bawat panig, ay mapanghikayat na bamulong. Ang matalino ay hindi lumalaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanila, at ang sitwasyon ay malinaw na hindi pabor sa kanila. Sinabi ko na ipinanganak ka na may isang ina ngunit lumaki ng walang isa. Sa pagharap sa pananalaki ni Sunny Ridge, hindi nagpakita ng takot si Kella Radcliffe. Sinabi ko na, ano ang gusto mong gawin tungkol dito? Kitang-kita sa mga mata niya ang galit. Mabuti, ikaw na kahabag-habag na babae, ngayon ay pagsisisihan kita. Malamig na tumikim si Sunny Ridge, at mabangis na inagaw ang isang bote ng alak. Bro-in-law, si Kella Radcliffe ay binubuli, dali. Sa sandaling iyon, malakas na sumigaw si Lance Casey patungo sa pasukan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 226, susunod, may sasaktan ako. Nang marinig ang boses, lumingon si Julius Reed, sakto namang nakita ko si Lance Casey na humihingi ng tulong, at si Kella Radcliffe. Siya ay inimbitahan ni Ovidio Cook na makipagkita sa isang grupo ng mga nangungunang negosyante mula sa Gonzales City sa Twilight Mansion. Siyempre, ang mga taong ito ay hindi kwalipikadong umakyat sa ikalimang palapag, nagkaroon lamang sila ng ilang pakikipag-ugnayan sa kanilang paglalakbay. Ang focus ni Julius Reed ay kasalukuyang nasa Five River Province. Kadalasan ay iniwan niya ang mga bagay sa Gonzales City kay Ovidio Cook at Aaron Jackson. Gayunpaman, medyo nag-aalala pa rin siya tungkol sa Radcliffe clan, kaya sa ilalim ng pamumuno ni Ovidio Cook ngayon, naghanda siyang magpadala ng mensahe sa mga lokal na negosyo. Teka lang, may kailangan akong harapin. Matapos ngumiti at batiin ang grupo ni Ovidio Cook, tumalikod si Julius Reed at naglakad sa kabilang direksyon kung saan naroon si Kella Radcliffe at ang kanyang partido, bakas na sa mukha nito ang mga bakas ng pagpatay. Boss Cook, sana ay makapagsalita ka ng magagandang salita para sa akin kasama si Mr. Reed, para makinabang din ang Sawyer Group ko. Tumingin si Jet Martin kay Ovidio Cook na may nakakabinging ekspresyon. Bilang kanang kamay ni Ovidio Cook, natural na lumahok si Jet Martin sa pagtitipon na ito. Nang marinig na ang asawa ni Mr. Reed ay ang tagapangulo ng Radcliffe Group, agad siyang nagpasya na pahusayin ang pakikipagtulungan sa Radcliffe Group. Bago ito, nagbahagi si Ovidio Cook ng isa o dalawang pahiwatig sa kanya, na nagmumungkahi na si Julius Reed ay may malaking kapangyarihan at dapat siyang paboran. Huwag kang mag-alala, ikaw ang aking mabuting kapatid, at ako, si Ovidio Cook, ay isang taong nagpapahalaga sa mga relasyon. Dinala kita dito ngayon para lang makilala mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, hanggat kumikita ka sa Radcliffe Group, hindi ka hahayaang magdusa si Mr. Reed sa kanyang panig. Bulong ni Ovidio Cook sa kanyang tenga. Naiintindihan. Naiintindihan. Paulit-ulit na tumanggaw si Jet Martin. Hindi niya akalain na ang walang kwentang tanga na nagpakasal sa Radcliffe family 3 taon na ang nakakaraan ay magkakaroon ng ganoon kalakas na background. Sa kabutihang palad, hindi alam ng maraming tao ang balitang ito. Maaari siyang gumawa ng inisyatiba at curry favor kay Kella Radcliffe, ang chairwoman ng Radcliffe Group. Samantala, ang mukha ni Sunny Ridge ay malungkot, habang siya ay naghahanda upang gumawa ng gumalaw. Dali, humingi ng tawad kay Brother Dragon, at parusahan ang iyong sarili ng inumin. Hindi napigilan ni Xavier Lake na magsalita. Go to hell, Xavier Lake, naniniwala ka bang matatalo din kita? Nang marinig ito, biglang tumalikod si Sunny Ridge, nag-aalab ang kanyang galit sa Xavier Lake. Sunny Ridge, huwag kang manggulo sa sarili mong mga kapatid. Pagkatapos sabihin ito, tinapik ni Abigail Martin ang kanyang balikat, susuportahan kita sa usapin ngayon. Go for it. Maraming salamat, Mr. Henry Green. Binigyan ni Sunny Ridge ng makamandag na tingin si Xavier Lake at saka lumingon kay Kella Radcliffe. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang mangyayari kapag nasaktan mo si Sunny Ridge. Itinaas niya ang bote at binasag ito ng malakas. Ngunit biglang may sumulpot na kamay sa kung saan, mahigpit na sinalo ang bote. Hanem, tumingin si Sunny Ridge sa lalaking lumitaw sa harapan niya, nanunuya,
naghahanap ng kamatayan. Kaya kitang tanggapin. Galit na siya, at ang pagkatisod sa isang hindi inanyayang challenger ay lalong kumulo ang kanyang dugo. Isipin mo ang sarili mong negosyo, at iniisip mo ito sa akin. Habang nagsasalita siya, nagsiksikan agad ang ibang mga binata. Dati, nag-aalangan si Sonny Ridge na harapin si Kella Radcliffe at ang kanyang partido, ngunit ngayon ay isang ignorante na kabataan ang nagkamali, at ang mga batang master na ito ay walang ganoong reserbasyon. Buddy, alam mo ba kung sino kami? Ito ba ay isang bagay na maaari mong panghimasukan? Lumapit ang isang binata, nagsasalita ng masama. Nakikita mo ba ang lalaking ito dito? Ang Crown Prince ng Sawyer Group, Abigail Martin, Mr. Henry Green. Kaya mo bang masaktan siya? Ang pagsali sa negosyo ng ibang tao, hindi mo ba alam ang lugar mo? Malamig na naghiyawan ang mga kabataan. Bro-in-law, sa wakas nandito ka na. Sumigaw si Lance Casey sa gilid, binubuli nila si Kella Radcliffe all this time. Nataman din si Olayinka Davenport, bakit ngayon ka lang dumating? Minsan na niyang nasaksihan kung gaano kalakas si Julius Reed. Nang makita siya ngayon, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng seguridad ang biglang bumalat sa kanya, at ang tensyon sa kanyang mga ugat ay nagsimulang magpahinga. Beer-in-law. Nang marinig ang katagang ito, nagsalubong ang mga kilay ni Abigail Martin, ikaw ba ang dating asawa niya? Yung talunan. Halata na agad nilang naisip ang natalo na nagpakasal sa pamilya noon. Sino sa tingin ko, ang kaawa-awang talo pala ang na-kick out. Isang walang pigil na tawa ang pinakawalan ni Sonny Ridge at nanunuya, baka may humawak sa'yo tapos sinipa ka. Smack! Bago pa siya makatapos, pabalik-balik na sinampal siya ni Julius Reed, diretsong tinutuwad si Sonny Ridge sa lupa. Tway! Si Sonny Ridge ay dumura ng dugo at marahas na bumangon mula sa lupa, ngayon ay sisirain kita. Hindi lang siya, ang iba pang mga kabataan ay nagtipon-tipon din, na handang kumilos. Hindi nila akalain na ang kilalang basura ng Gonzales City ay maglalakas loob na manakit ng isang tao. Sino ang nang-aapi sa iyo? Hindi man lang sila pinansin ni Julius Reed, sa halip ay tumalikod at tumingin kay Kella Radcliffe na punong-puno ng paghanga. I'm sorry, I'm late. Ayos lang, tara na. Hindi gustong magkagulo ni Kella Radcliffe at gusto lang niyang umalis doon ng mabilis. Si Lance, na nang-aapi sa kanya, ituro mo sila. Nang makitang hindi nagsasalita si Kella Radcliffe, tumingin si Julius Reed kay Lance Casey, ang boses nito ay may bahid ng walang katapusang lamig. Maglakas loob na ay bully ang kanyang babae. Itong si Sonny Ridge, at si Abigail Martin ay walang magandang intensyon, patuloy siyang nagbuhos ng inumin para kay Kella Radcliffe. Tinamaan pa ng mga bastos na ito si Olayinka Davenport. Ibinulsa ni Lance Casey ang lahat, hindi pa siya nakaramdam ng maligaya ngayon. Ha, kung ano ang ginagawa namin ng mga kapatid ko, lugar mo ba ang point fingers? Hinayla ni Abigail Martin pabalik si Sonny Ridge, na akmang susugod, at sumigaw, waiter, may pumasok. Hindi pa man siya nakapagsalita ay humagalpak ng tawa si Rashid Ridge. Alam ng lahat na sayang ang asawa ni Kella Radcliffe. Kahit si Kella Radcliffe ay walang member's card para sa Twilight Mansion, paano kaya nakapasok ang kanyang walang kwentang asawa? Ayon sa mga patakaran, ang kanyang binti ay dapat na mabali muna. Gagawin nila ang kanilang paglipat pagkatapos makipag-ayos sa kanya ang staff ng Twilight Mansion. Anak, ang lakas ng loob mo. Pinunasan ni Sonny Ridge ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, nanginginig sa sakit. I'm actually quite interested, paano ka nakalusot? Ang sistema ng seguridad ng Twilight Mansion ay napakahigpit, sino mang maaaring makalusot ay dapat mayroong ilang mga kasanayan. Ang paraan ng pagsasalita mo, hindi ba't ang paglilikot sa kung ano mismo ang galing ng kapatid na ito? Pagkasabi pa lang ni Abigail Martin nito, muling nagtawanan ang mga tao. At dumating na ang security ng Twilight Mansion. Sino ang nakalusot? Tumingin sila sa paligid na may seryosong ekspresyon. Itong lalaking ito. Itinuro ni Abigail Martin si Julius Reed. Sir, mangyaring ipakita ang iyong membership card. Lumingon ang pinuno ng seguridad at inilahad ang kanyang kamay kay Julius Reed, salamat sa iyong kooperasyon. Agad siyang pinalibutan ng iba pang security, baka sakaling tangkaing tumakbo ni Julius Reed. Membership card. Si Julius Reed,
Habang nasa bulsa ang kanyang mga kamay, ay ngumiti sa pinuno ng seguridad, wala talaga ako niyan. Gayunpaman, maaari mong tanungin ang iyong boss tungkol dito, nandyan siya. Pagkasabi nun, tinuro ni Julius Reed ang entrance. Doon, si Ovidio Cook ay nagkakaroon ng engranding oras na nakikipag-usap at nakikipagtawanan sa mga nangungunang tao ng Gonzales City. Kung hindi ka miyembro ng establishment na ito, ayon sa mga patakaran, kailangan mong. Huwag kang magmadali, may ipapakita muna ako sa'yo. Pinutol ni Julius Reed ang pinuno ng seguridad, lumapit kay Sonny Ridge, see this. Next, I'm going to hit someone. Bang! Pagkasabi niya noon, brutal niyang sinuntok at binasag ang ilong ni Sonny Ridge. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 227, Kawalan ng Paggalang. Biglang dumating ang suntok kaya walang nakapag-react sa oras. Bagamat ang Twilight Mansion ay itinatag ni Ovidio Cook, ito ay isang lugar kung saan nagtipon-tipon ang mga piling tao ng Gonzales City, at ang kaayusan ay natural na pinananatili ng magkasanib na pagsisikap ng lahat. Sa mga taon mula nang itatag ito, walang sino man ang nangahas na magdulot ng kaguluhan. Sa karamihan, ang ilang napakayamang pangalawang henerasyong individual mula sa ibang mga probinsya ay papasok upang tingnan at, kung mahuli, ay pakakawalan pagkatapos magbayad ng multa. Ngayon, may nangahas na manggulo. Kahit sa harap ng mga security guard ng Twilight Mansion, matapang na ibinabagsak ang bisita ng isang miyembro. Napaungol si Sonny Ridge habang umaagos ang dugo mula sa kanyang ilong at bibig. Napakalakas ng suntok kaya bumagsak ang kanyang ilong, na lumikha ng isang nakakatakot na tanawin. Sonny Ridge, okay ka lang. Sumugod si Abigail Martin para tulungan si Sonny Ridge na makatayo at saka tumingin kay Julius Reed na may galit, tapos ka na. Puno ng pananakot ang simpleng pangungusap na iyon. Si Sonny Ridge ang kanyang panauhin, at bilang kanyang nakatatandang kapatid, tiyak na kakayanin niya ang mga kahihinatnan, at ang insidenteng ito ay lubos ding makakasira sa posisyon ni Abigail Martin sa Gonzales City. Ang ideya na may nambugbog sa kapatid ng Crown Prince ng Sawyer Group sa Twilight Mansion, saan niya ilalagay ang kanyang mukha. Biglang namatay si Jackson Brandon, na iniwan ang mayamang pangalawang henerasyong pangkat ng Gonzales na walang pinuno. Sa mga nagdaang araw, si Abigail Martin ay nagsusumikap para masigurado ang posisyon bilang pinakamataas na antas ng Gonzales City. Ngunit ang lahat ng pagsisikap na iyon ay umabot sa usok sa sandaling si Sonny Ridge ay binugbog. Talaga, balita ko binubuli mo ang asawa ko. Si Julius Reed, na casual na naghuhubad ng manggas, ay may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha na para bang nagbibiro lang si Abigail Martin. Hey, asawa mo, she is going to be my woman sooner or later. Tumayo si Abigail Martin mula sa lupa, isang malamig na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Sa pamamagitan lamang ng pagtulog sa asawa ni Julius Reed ay maibabalik niya ang kanyang dignidad pagkatapos ng kahihiyan ngayon. Kulang ka sa kakayahan. Wala pa akong narinig na eunuch na may babae. Pagkatapos ayusin ang kanyang mga manggas, tumingin si Julius Reed kay Abigail Martin na ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, na makikita sa kanyang mga mata ang paghamak. Haha, eunuch man ako o hindi, sasabihin sa iyo ng babae mo ngayong gabi. Dinilaan ang kanyang mga labi, tinitigan ni Abigail Martin si Kella Radcliffe na may nakakalokong ngiti, mga kapatid, dalhin mo ang babaeng ito sa aking sasakyan. Bang! Hindi pa man siya nakakapagsalita ay biglang bumulaga ng sipa si Julius Reed. Si Abigail Martin ay sumigaw na parang baboy na kinakatay, nakaluhod sa lupa na may purplish face, nanginginig ang buong katawan. Hinawakan niya ang kanyang pandiya gamit ang kanyang dalawang kamay, ang kanyang mga tampok sa mukha ay pumulupot sa isang mabangis na paraan, ang kanyang mga mata ay medyo bakante. Mr. Henry Green. Agad namang nagkumpulan ang mga binata sa paligid. Ngunit si Abigail Martin ay nasa sobrang sakit na malapit na siyang mawalan ng malay. Paano niya narinig ang sigaw ng mga nasa paligid niya? Bilis! Tumawag ng ambulansya. Lumapit ang isang binata sa security guard, hinawakan ang kwelyo nito, at sinabing, anong tinatitigan mo? Tumawag ka sa ospital. At siguraduhin mong mahuli ang may kagagawan, huwag hayaan siyang makatakas. Matapos umungol sa galit ang binata,
nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa kanyang mga braso, saglit na hindi sigurado kung sino ang tatawagan. Mula nang bumagsak ang pamilyang Brandon, si Abigail Martin ang naging ubod ng kabataang henerasyon ng Gonzales City. Karaniwan, hinahangad nila ang kanyang suporta sa tuwing nahaharap sila sa mga paghihirap. Ngunit ngayong si Abigail Martin ay nakipag-usap, kanino sila dapat lumapit? Sakupin mo muna siya. Pinunasan ng kapitan ng security ang pawis sa kanyang noo, medyo nakaramdam ng gulat. Siyempre, nakilala niya si Abigail Martin, ang anak ni Jet Martin. Si Jet Martin ay isa ring malapit na kapatid sa ilalim ng pakpak ni Ovidio Cook. Ang Twilight Mansion ay pag-aari ni Ovidio Cook, at sa gayong kaguluhan na nangyayari, ang gulat ng kapitan ay hindi mas mababa kaysa sa mga kabataang Ginoo. Huminga siya ng malalim, naghahanda ng aksyon laban kay Julius Reed. Anong nangyayari? Noon lang, humakbang si Ovidio Cook at ang iba pa. Ang matinis na sigaw ni Abigail Martin ay nakagambala sa marami sa mga bisitang kumakain, at maging si Ovidio Cook at ang iba pa sa pintuan ay narinig ito ng malakas at malinaw. Kung tutuusin, ito ang pinakamayamang pag-aari ng kanyang Gonzales City, at dahil may nangahas na gumawa ng gulo, kailangan niyang pumunta at makita mismo. Boss, nang makita si Ovidio Cook, nanghina ang mga binti ng security captain, halos bumagsak sa lupa. Isang hindi pangkaraniwang insidente ang naganap sa Twilight Mansion, at ito ay nangyari na natuklasan mismo ng amo, natakot ang kapitan na ang kanyang magandang kinabukasan ay nasa panganib na ngayon. Ngunit nang makita niya si Jet Martin sa likod ni Ovidio Cook, diretso siyang lumuhad sa lupa. Magsalita ka, anong nangyari? Marahas na tanong ni Ovidio Cook. Sa sandaling ito, nagkataong naharang si Julius Reed sa likod ng isang grupo ng mga security guard, kaya hindi pa siya napansin ni Ovidio at ng iba pa. Tito John Martin. Mabilis na lumapit ang isang binata na malinaw na nakakilala kay Jet Martin at sinabing may labis na paghihinagpis na tono, dinala kami ni Mr. Henry Green dito para kumain nang biglang may pumasok na binata. Hindi siya miyembro ng lugar na ito, at ayon sa mga patakaran, tumawag si Mr. Henry Green para sa seguridad. Pero sinong mag-aakala na ang taong ito ay magiging mapangahas, unang sisira si Sunny Ridge, at pagkatapos ay ang ilong niya, at pagkatapos. Anong nangyari sa anak ko? Hinawakan ni Jet Martin ang kwelyo ng binata. Si Mr. Henry Green ay sinipa sa singit, natatakot ako. Sinabi ng binata hanggang sa puntong ito, pagkatapos ay hindi na nagpatuloy. Tatay, si Abigail Martin, na hinarang ng isang grupo ng mga kabataang lalaki, ay mahinang nagsalita, ang kanyang mukha ay umitim, sa bingit ng pagkabigla. Anak, nang makita ang kanyang anak na nasa ganoong kalagayan, itinulak ni Jet Martin ang grupo ng mga kabataang lalaki. Ito, nang makita ang patuloy na pag-agos ng dugo mula sa pagitan ng mga binti ni Abigail Martin, nanlaki ang mga mata ni Jet Martin, hindi sigurado kung ano ang gagawin saglit. Pagkatapos, siya ay naging hindi kapani-paniwalang galit. Sino ang gumawa nito? Hindi lang siya, galit na galit din si Ovidio Cook. Sa paningin ng lahat ng mayayamang negosyante ng Gonzales City, may nangyaring ganitong insidente sa sarili niyang restaurant, na medyo nakakahiya para sa kanya. Ano ang status niya ngayon? Ang pinakamayamang tao sa Gonzales City, maging ang Brandon family, na minsang makakalaban sa kanya, ay nalampasan niya, na naging walang alinlangan na numero 1 kapangyarihan. Ngayon na may nagdudulot ng eksena, kailangan niyang ipakita ang kanyang paninindigan. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Hinahayaan mo ang isang tao na makihalubilo, na masama na, ngunit pagkatapos ay gumawa ng karahasan ng hindi nakikialam upang pigilan ito, wala akong silbi para sa iyo na grupo ng mga walang kabuluhan. Itinuro niya ang security captain at pinagalitan siya. Dalhin mo ang tao dito. Oo, nawala din ang security captain. Sinong makakaisip na may mga ngahas na manggulo sa Twilight Mansion? At ang mga aksyon ni Julius Reed ay masyadong mabilis, ganap na walang babala. Sa oras na sinubukan nilang makialam, huli na ang lahat. Tito John Martin, kailangan mong humingi ng hustisya para kay Mr. Henry Green. Dumudugo pa rin ang ilong niya, may mantsa ng malaking spot na pula sa shirt niya. Ano, kahit ako ay nalinas na. Matapos tumabi ang mga gwardya, si Julius Reed, na hawak-hawak si Kela Radcliffe sa isang kamay,
ay tumingin kay Ovidio Cook na may nakangisi ng ngiti. Ikaw ang nililinas. Lumapit ang isang binata, at itinuro si Julius Reed, "You dumb brat, this man is the chairman of the Sawyer Group, Mr. Jet Martin. Your end is near." Ang bangis ni Jet Martin ay kilala ng lahat. Ngayong baldado na ang kanyang anak, anong uri ng kasuklam-suklam na gawa ang maaari niyang gawin? Walang nakakaalam. Ang chairman ng Sawyer Group. Tumaas ang isang kilay ni Julius Reed at sinabing may mahinang ngiti, pasensya na po, pasensya na po. Ang pag-alam ay mabuti. Ngayon lumuhad at humingi ng tawad. Lalong naging mayabang ang binata. Ngunit sa likuran niya, nanghina ang mga paa ni Jet Martin, at sa isang tunog ng kalabog, lumuhad siya sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 228, kilalanin ang mukha ito. Ang pagluhod ni Jet Martin ay talagang ikinagulat ng mga nagkukumpulang kabataan. Tito John Martin, mangyaring huwag magalit. Agad na lumapit ang kabataang nagsalita, tinulungan siyang mambabula. Ngayon, tutulungan ka naming mga kapatid na tanggalin ang batang ito, para maghiganti para kay Mr. Henry Green. Oo, Tio John Martin, makasigurado ka. Ako, si Sunny Ridge, sisiguraduhin kong patay na siya. Sa pagkakataong ito, lahat ng kabataan ay gustong ipakita ang kanilang sarili. Sampal. Ang unang ginawa ni Jet Martin pagkatapos tumayo ay ang sampal ng backhand ang kabataang iyon. Tito, bakit mo? Ang kabataan, na tinatakpan ang kanyang mukha ng kanyang kamay, ay tumingin kay Jet Martin na hindi makapaniwala. Wala naman siyang sinabing mali, at nandoon ang nanggulo kay Abigail Martin bakit siya sinaktan. Sabihin mo ulit yan. Itinuro ni Jet Martin ang binata, nagtatanong na may mabangis na tingin. Ang eksenang ito ay bumulaga sa lahat ng naroroon, tanging si Ovidio Cook at ilang iba pa ang nakaintindi sa nangyayari. May inimbite silang mahalagang tao, na nasaktan ng anak ni Jet Martin. Isinasantabi kung gaano kahirap imbitahan ang VIP na ito, nang sa wakas ay pumayag na siyang makipagkita sa kanila, nagkaroon ng lakas ng loob ang anak ni Jet Martin na asarin ang kanyang asawa. Hindi ba't nadala nito ang buong impresyon ng mayaman sa Gonzales City? Si Ovidio Cook ay nagngangalit sa galit. Alam ng lahat na si Jet Martin ay pag-aari niya, at ngayong sinaktan ni Abigail Martin ang mahalagang tao, kahit na ang mayayaman ng Gonzales City ay hindi magsalita tungkol dito ng malakas, pananagutan nila siya. Bagamat siya ang pinakamayamang tao sa Gonzales City, itinaas ng lahat, ito ay dahil pinag-isa niya ang mayayamang negosyanteng ito. Iyon talaga ang layunin ng pagkakaroon ng Twilight Mansion noong una. Kung ang mga mayamang ito ay nagsimulang magtago ng mga reklamo, hindi magkakaroon ng madaling panahon si Ovidio Cook. Sampal. Isa pang malutong na tunog ng sampal ang nagpabalik sa kanilang katinoan. Mr. Reed, ako. Muli namang lumuhad si Jet Martin sa harap ni Julius Reed, nauutol, nawalan ng sasabihin. Pakiusap, huwag mong alalahanin ang pagkakasala ng mas mababang tao. Paumanhin, medyo mapaghiganti ako, at kapag ako ay napagkamalan, binabayaran ko ito kaagad. Pinutol siya ni Julius Reed, nakangiti habang nakatingin kay Jet Martin. Narinig ko na ang iyong Sawyer Group ay napakaganda, kahit na nagpaplanong wakasan ang pakikipagtulungan sa kumpanya ng aking asawa. Mr. Reed, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang Sawyer Group ay isang nangungunang tech group sa Gonzales City. Sa palagay ko hindi dapat sa iyo ang posisyon na iyon, tama ba? Mr. Reed, mabuti. Magkapatid kayo ni Ovidio Cook noon. Balita ko hindi kayo mapaghihiwalay. Lumaki ng husto ang Sawyer Group dahil sinusuportahan ito ng Titan Group mula sa likuran, tama. Thud. Nanghina ang mga paa ni Ovidio Cook at diretso siyang lumuhad sa lupa. Mr. Reed, hindi ko alam ito. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Sa harap ng lahat ng mga negosyante, walang pakialam si Ovidio Cook sa sariling mukha, basta nakaluhod ng diretso. Natigilan ang mga negosyante. Narinig lang nila kung gaano kakilakilabot ang taong ito, ngunit kahit na ano, si Ovidio Cook ang pinakamayamang tao sa Gonzales City, isang kinatawan ng business community doon. Kahit na sa harap ng mayayamang kapantay, hindi ito dapat dumating sa ganoong karumal-dumal na pagpapakita.
Ngunit ngayon, nakaluhod sa lupa ang pinakamayamang tao ng Gonzales City. Ang babae ni Julius Reed, kahit na ang Panginoon ng Langit, ay dapat magpakita sa akin ng paggalang. Ang kaninang nakangiting si Julius Reed ay biglang naging seryoso. Sa matigas na mukha, hinailan niya si Ovidio Cook mula sa kanyang harapan. Naiintindihan mo ba? Maaaring hindi maintindihan ng ibang tao kung sino si Julius Reed, ngunit alam na alam ni Ovidio Cook. Ngayon, sa sobrang takot ay hindi niya alam ang sasabihin, nanginginig ang buong katawan niya. Bang! Pilit na itinulak ni Julius Reed, na nagpabagsak kay Ovidio Cook sa lupa. Tumingin siya sa mga mayayaman ng Gonzales City na nasa harapan niya, itinuro si Keller Radcliffe na paulit-ulit na binibigkas, "Remember this face well. Kahit sinong hindi gumagalang sa kanya, mamamatay." Nang mabigkas ang salitang, "mamatay," namula ang mukha ni Jet Martin, at bumagsak siya sa lupa. Tito John Martin, ito. Lalong naguluhan ang mga kabataan. Lahat ng naroroon ay mga business tycoon na dahil sa kanilang mga ninuno, ay nagkakilala sa iba't ibang okasyon. Ngunit ngayon, ang mga tycoon na ito ay talagang nagpapakita ng lubos na paggalang sa isang binatilyo. Lumabas ka, basag. Biglang bumangon si Jet Martin mula sa lupa, kumuha ng bote ng beer, at binasag ito sa ulo ng binata. Lahat ng ito ay dahil sa inyong mga bastard, na laging kinukuha si Abigail para manggulo. Ngayon ay niloko na rin ako niya. Bang! Para siyang baliw, iniipit ang binata sa lupa, brutal na binugbog. Umuwi na tayo, itong pagkain sa Twilight Mansion, hindi natin ito kayang bayaran. Bahagyang ngumiti si Julius Reed at niyakap si Keller Radcliffe sa kanyang mga bisig. Nagulat ito kay Ovidio Cook. "Mr. Reed, kasalanan ko kung bakit hindi ako nag-iingat. Kung alam ko lang, mas mabuting tumahimik ka na lang habang hindi pa ako galit." Lumingon si Julius Reed, madilim ang mukha habang nakatingin sa kanya. "Ovidio Cook, binaygo mo talaga ako." "Mr. Reed." Naikuyom ni Ovidio Cook ang kanyang mga kamao, ang kanyang kutis ay namumutla na. Ang posisyon ng pinakamayamang tao sa Gonzales City ay ibinigay ni Julius Reed. Kung ano ang ibinigay ay maaaring bawiin. Ayokong mag-leak out ang pangyayari ngayon. Hindi siya pinansin ni Julius Reed, sa halip, tumingin siya sa mga mayayamang negosyanteng naruroon. Naiintindihan. Ang mga negosyante ay tahimik bilang sikaded sa taglamig, ang bawat isa ay natatakot sa kanilang mga talino. At isa pa, pagkatapos makatanggap ng tugon mula sa mga negosyante, tumanggo si Julius Reed, na itinuro ang grupo ng mga kabataang natakot. Itong mga taong ito, ang kanilang buhay ay parang walang kahulugan, di ba? Ang pagsasamantala sa mga lalaki, nang aapi ng mga babae, sila ay isang blight sa kapaligiran ng Gonzales City. Hindi, nagkamali kami. Kahit ang tanga ay nakikita kung ano ang sitwasyon ngayon. Isa-isa silang lumuhad sa lupa. Lahat ay nakaturo kay Abigail Martin, sumisigaw, "Iyon lang ang ideya ni Abigail Martin, wala itong kinalaman sa atin." Tama, si Mr. Henry Green lang. Ideya ng bastard na si Abigail Martin na iyon, may pera at kapangyarihan ang pamilya niya, sino ba ang nangahas na hindi makinig sa kanya? Pakiusap, maawa ka sa amin. Ang mga kabataan, na ang mga pamilya ay may kaunting pera, ay karaniwang sinusundan si Abigail Martin na ginagawa ang anumang gusto nila, hindi alam ang pagpigil. Ngayon na sila ay nataman ng isang sagabal, silang lahat ay natakot. At ang mga negosyo ng pamilya nila, kalimutan na rin natin sila. Ang pagpapalaki ng mga ganyang bata, dapat magulo rin ang mga magulang nila. Walang pakialam na sinulyapan ni Julius Reed ang mga taong ito at umalis sa lugar ng hindi lumilingon. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, si Ovidio Cook, na natauhan, ay biglang tumayo mula sa lupa at pinandilatan ang mayayamang negosyante. "Kung sino man ang maglakas loob na magsalita tungkol sa mga kaganapan ngayon, mamatay ka." Naiintindihan. Pinunasan ng mga negosyante ang malamig na pawis sa kanilang mga noo, nanginginig pa rin. Kuya, tulungan mo ako." Gumapang si Jet Martin sa paanan ni Ovidio Cook, "Nagsusumamo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, magsabi ka ng magagandang salita para sa akin, ikaw at ako ay magkapatid." Jet Martin, "Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang pagiging kapatid mo.
Galit na sumigaw si Ovidio Cook at kumaway sa mga security guard, "Maglinis ka." Naiintindihan. Ang mga security guard, na sobrang takot sa una, ay agad na naging mabangis at nagbabanta. Patayin ang mga ilaw. Click. Agad na pinatay ang mga ilaw sa unang palapag ng restaurant. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 229, mas magugulat ka. Nang dumaan sa gayong pagsubok, parehong sina Olayinka Davenport at Lance Casey ay hindi gaanong gana sa pagkain. Matapos pauwiin ang dalawa, dinala ni Julius Reed si Kela Radcliffe pabalik sa dati nilang tirahan. Huwag lumabas mag-isa sa hinaharap, hindi ito masyadong ligtas. Sinulyapan ni Julius Reed si Kela Radcliffe, na madilim sa passenger seat, at marahan siyang binalaan. Sa harap ng iba, kaya niyang pumatay ng hindi kumukurap, ngunit sa sarili niyang asawa, malambing lang si Julius Reed. Sa halip na mabuhay sa kalituhan sa loob ng hindi mabilang na taon, mas mabuting pahalagahan ang kasalukuyan at gugulin ang araw-araw kasama ang taong nauna sa iyo. Marahan na umungol si Kela Radcliffe, hindi nawawala ang pag-aalala sa mukha niya. Maya-maya lang ay biglang nag-ring ang phone niya. "Amanda, anong nangyayari sa gabing ito?" Ang tumatawag ay si Dempsey Davenport, ang finance director na hinirang ni Kela Radcliffe, at ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. 9:00 na ng gabi, at dahil sa estilo ni Dempsey Davenport, tiyak na hindi siya tatawag ng madalian ng walang mahalagang bagay. "Kela, ngayon ay nakipag-inuman ako kasama ang isang junior assistant mula sa kumpanya, na isa sa Radcliffe clan. Uminom siya ng ilang baso kaysa sa karaniwan ngayon at pinabayaan niya iyon sa board meeting bukas, ay impeach ka ni Zaid Radcliffe sa kadahilan ng hadlangan ang pag-unlad ng kumpanya. Kahit na hawak mo ang karamihan sa mga shares, inimbitahan ka ni Zaid Radcliffe City sa isang malaking sulok ng komunidad." Nag-aalalang sinabi ni Dempsey Davenport sa telepono. Pagbalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa, hindi lamang siya mahusay sa mga kasanayan sa negosyo ngunit mahusay din sa paghawak ng mga interpersonal na relasyon. Naramdaman ang kamakailang simoy ng pulbures sa loob ng kumpanya, agad na hinatak ni Dempsey Davenport ang mga hindi pinansin na miyembro ng Radcliffe clan upang mangalap ng ilang katalinuhan. Lumalabas na sa pagkapitalize sa pagtatatag ng Wilson Group, malaki ang ginagawa ni Zaid Radcliffe dito, na naglalayong gamitin ang katotohanang hindi inimbitahan si Kela Radcliffe para itulak siya sa posisyon ng chairman. Si Otis Radcliffe ay aktibong gumagalaw sa mga lupon ng Gonzales City kasama ang kanyang mga pondo, na ginagamit ang mga network ng kanyang lolo, at nakipagkasundoan sa maraming lokal na negosyo upang makuha ang kanilang suporta. "Sige, nakuha ko." Pagkababa ng telepono, kinuyam ni Kela Radcliffe ang kanyang telepono gamit ang dalawang kamay, bakas sa mukha niya ang sakit na ekspresyon. Kahit na kaya niyang walisin si Zaid Radcliffe at ang kanyang apo sa labas ng bahay, kahit na kaya niyang linisin ang mga miyembro ng Radcliffe clan sa loob ng kumpanya. Siya mismo sa huli ay isang Radcliffe, at si Zaid Radcliffe ang kanyang biolohikal na lolo. Ang sakit sa puso ni Kela Radcliffe ay hindi tungkol sa pakinabang at pagkawala ng posisyon ng chairman, ngunit ang dalamhati ng pagkakanulo ng pamilya. Anuman ang kanyang ginawa, kung paano niya pinatunayan ang kanyang sarili, kahit na ang Radcliffe Group ay umuunlad sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang katayuan ni Kela Radcliffe sa puso ni Zaid. Ang Radcliffe at iba pang mga miyembro ng clan ay hindi kailanman magiging isang maliit na bahagi ng kay Otis Radcliffe. Problema, si Julius Reed, sa kanyang matalas na pandinig, ay malinaw na narinig ang mga salita ni Dempsey Davenport. Sa totoo lang, noong panahon niya sa Five River Province, binibigyang pansin niya ang Radcliffe Group, nag-aalala tungkol sa mga taong ito na nagtatrabaho laban kay Kela Radcliffe. Gaya ng inaasahan, hindi na nakapagpigil ang matandang Sorrow at handa ng kumilos. "Wala lang, kaya ko naman." Pilit na ngumiti si Kela Radcliffe at tumingin kay Julius Reed, "You don't need to worry about me, there won't be any problems." Ngayon ay alam na niya na si Julius Reed ay isang lalaking para sa mga dakilang bagay, na napapalibutan ng mga maimpluwensyang tao. Kung hindi siya makapagbigay ng kamay mula sa likuran, sisikapin niyang huwag maging pabigat sa kanyang asawa. Tungkol sa imbitasyon mula sa Wilson Group, malinaw na narinig ni Julius Reed ang lahat sa telepono ngayon lang. Kung tama ang pagkakaalala niya, nagpadala nga ang Wilson Group ng imbitasyon sa Radcliffe Group,
At kahit na wala itong anumang espesyal, nagpadala ito, tulad ng ibang mga negosyo, ng imbitasyon para sa isang upuan. Humihingal si Keller Radcliffe bilang pagkilala, nakasandal sa kanyang upuan at hinimas ang kanyang mga templo. Nakakasakit ng ulo ang bagay na ito, kung hindi nakatanggap ng imbitasyon ang ibang uri ng teknolohiyang negosyo sa Gonzales City, ibang kwento na iyon. Ngunit kahit na ang isang kumpanya tulad ng Wooden Technology, na mas mababa kaysa sa Radcliffe Group, ay nakatanggap ng isang imbitasyon, hindi may iwasang gumawa ito ng mga tao na magsalita. Napakalakas ng Wilson Group, halos buong negosyo ng Five River Province ay gustong tumalon sa napakalaking barkong ito. Sa pagkakataong ito, talagang questionable ang aming Radcliffe Group na hindi nakakatanggap ng imbitasyon. Pero wala lang, may ipapadala ako bukas para magtanong. Walang gaanong itinatago sa pagitan nila, at dahil nagtanong si Julius Reed, diretsyong binigay ito ni Keller Radcliffe sa kanya. Walang saysay iyan. Mayroon akong kaibigan na executive sa Wilson Group, at nabanggit niya sa akin noon na ang anumang bahagyang kagalang-galang na kumpanya ay naroroon sa seremonya. Ang Radcliffe Group ay hindi isang maliit na negosyo sa Gonzales City, kaya dapat ay nakatanggap sila ng imbitasyon. Naramdaman ni Julius Reed na may kakaiba. Noong unang ipinadala ang mga imbitasyon, personal niyang nirepaso ang mga inimbitahang kumpanya, hindi maaaring magkamali. I also find it strange, could it really be because I'm too young kaya mababa ang tingin ng Wilson Group sa Radcliffe Group? Napabuntong hininga ng malalim si Keller Radcliffe, napakakomplikado. Teka lang, tatawag ako sa telepono para tanungin ang kaibigan ko. Pinaharurot ni Julius Reed ang sasakyan sa gilid ng kalsada at lumabas para tumawag. Ang imbitasyon para sa Radcliffe Group, naipadala na ba ito? Mr. Reed, ipinadala ito noong nakaraang araw, sa tansya ko, dapat ay natanggap ito ng Radcliffe Group kahapon. May problema ba? Isang napakagalang na boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Pero hindi pa natatanggap ng asawa ko, tingnan mo ako kaagad. Napatingin si Julius Reed sa kanyang relo, bibigyan kita ng kalahating oras, sapat na ba iyon? Noong una, gusto lang niyang bigyan ng 5 minuto ang kabilang partido, ngunit malinaw na hindi makatotohanan ang 5 minuto. Pagkatapos tumawag, bumalik si Julius Reed sa kotse at nagpatuloy sa pagmamaneho pauwi. Julius, may mga kaibigan ka pa sa loob ng Wilson Group. Tiningnan ni Keller Radcliffe ang asawa na may labis na pagtataka. Napakahiwaga ng lahat. Ang Wilson Group ay tila lumitaw nang wala sa oras, nang walang anumang babala, at walang nakakaalam kung sino ang tunay na amo sa likod nito. Ngunit ang kanyang sariling asawa ay talagang may mga kaibigan doon. Nagulat ka ba niyan? Isang mahinang ngiti ang ibinigay ni Julius Reed, panay ang pagmamaneho ng sasakyan. Maya-maya pa ay nakarating na silang dalawa sa mansion. Sa paligid ng mataas na komunidad na ito, nagtago ang mga tao mula sa Wilson Pavilion, na patuloy na nagpoprotekta sa kaligtasan ni Keller Radcliffe. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa nagpapakita ang Eastern Bay Warrior. Bagamat patuloy na nag-iimbestiga si Cosmo, walang mga lead. Paakyat na sana sila sa taas, tumunog ang telepono ni Julius Reed. 24 na minuto. Mr. Reed, nalaman na namin. Ang manager ng Public Relations Department ng Radcliffe Group ang personal na nagtago ng imbitasyon. Kung sino ang nagutos nito, kailangan ko pa ng kaunting oras. Napakabuti. Tumanggo si Julius Reed, ang sitwasyon ay halos tulad ng kanyang inaasahan, ang manggugulo ay nasa loob ng grupo. Kung ang isang tao ay gustong maglaro, pagkatapos ay siya ay maglaro kasama hanggang sa dulo. Nakausap ko na ang kaibigan ko, at ihahatid nila ang imbitasyon bukas, huwag mag-alala. Pagkababa, tinapik ni Julius Reed ang ulo ni Keller Radcliffe. Talaga, napakalaki ng impluwensya ng kaibigan mo. Hindi makapaniwala si Keller Radcliffe. Maliit na bagay lang, mas magugulat ka sa hinaharap. Kung alam ni Keller Radcliffe na siya talaga ang boss ng Wilson Group, mahirap sabihin kung ano ang magiging reaksyon ng babaeng ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 230, biglang pagbabago sa estilo. Kinaumagahan, napuno ang boardroom ng Radcliffe Group ng malaking bilang ng mga executive at miyembro ng Radcliffe clan. Umupo si Zaid Radcliffe malapit sa entrance, kasama si Otis Radcliffe sa kanyang tabi.
Parehong mukhang nasa mabuting kalooban. Napailing si Otis Radcliffe sa anino ng naunang pambubugbog, at bagamat nakapikit pa rin siya, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa sigla. Si Zaid Radcliffe, na nakapikit na parang nagmumuni-muni, ay nagpalagay ng poster ng isang taong nag-estratehiya sa likod ng mga eksena. Ang ibang miyembro ng pamilya ay walang humpay na nag-uusap, bawat isa ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Dumating na ang chairman. Sa biglaang bulalas ni Dempsey Davenport, natahimik ang boardroom sa isang iglap. Mr. Chairman, wala pang 3 araw ang natitira bago ang gala ng Titan Group. Paano mo planong lutisin ito? Nag-inquire ako kahapon, sa buong Gonzales City, bawat enterprise na may asset na mahigit 100 milyon ay nakatanggap ng imbitasyon. Bakit hindi pa natatanggap ng Radcliffe Group ang aming imbitasyon? Kapag tinanong tungkol dito sa labas, bilang isang miyembro ng grupo, pakiramdam ko ay nahihiya ako. Nagsalita ang mga miyembro ng pamilya Radcliffe ng sunod-sunod, kasunod ng script na ibinigay sa kanila ni Zaid Radcliffe para salakayin si Kela Radcliffe. Chairman Radcliffe, dapat bigyan mo kami ng paliwanag, hindi ba? Pinagmasdan ni Otis Radcliffe si Kela Radcliffe na may nakakalokong ngiti. Sa tabi niya ay nakangiti rin si Zalmon Martin. Ang imbitasyon ay talagang dumating ng maaga, ngunit sa pagsunod sa mga tagubilin ni Zaid Radcliffe, ito ay hinarang niya ng pribado. Ngayon, ang imbitasyong iyon ay nasa mga kamay ni Zaid Radcliffe. Kapag nabigo si Kela Radcliffe na lutisin ang isyong ito, hayagang ilalabas ni Zaid Radcliffe ang imbitasyon, na sinasabing nakuha niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Sa suporta ng mga namumuno sa negosyo mula sa Gonzales City, tiyak na makakabalik siya sa kanyang posisyon bilang chairman, at natural na maipapahinga ang usaping ito. Eksakto, Chairman Radcliffe, pakipaliwanag ka agad. Kung kahit na ito ay lampas sa iyong kakayahan, hindi namin ito tatanggapin. Ang mga miyembro ng pamilya Radcliffe ay patuloy na nagkakagulo sa ibaba. Tungkol sa isyong ito, nakipag-ugnayan na ako sa Titan Group. Kinumpirma nila na talagang nagpadala sila sa amin ng imbitasyon. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, hindi namin ito natanggap. Walang ekspresyong sabi ni Kela Radcliffe. Ang mga salitang ito ay itinuro lahat ni Julius Reed. Ganun ba? Napakunot noo si Zaid Radcliffe, na parang hindi mapakali sa loob. Nagulat naman si Zalmon Martin na medyo nakakatakot na sulyap kay Zaid Radcliffe. Kung sakaling mahayag ang bagay na ito, siya ang unang mananagot. Imposible. Sa buong Gonzales City, walang nakakakontak sa Titan Grupo pa. Kela Radcliffe, kung nagsisinungaling ka, at least make it believable sa amin. Mabilis na natauhan si Zaid Radcliffe, sa paniniwalang niloloko ni Kela Radcliffe ang lahat. Sinundan din niya ang Titan Group at nakipag-usap sa mga dati niyang kaibigan tungkol dito. Hanggang ngayon, kahit na ang pinakamayamang tao, si Ovidio Cook, ay hindi pa nakipag-ugnayan sa Titan Group. Ang biglaang lumitaw na grupong ito ay sobrang misteryoso, at ang mga tagalabas ay hindi nakakaunawa ng anumang impormasyon. Kahit na ang mga negosyanteng iyon na may divine skills ay walang paraan para gawin ito, paano ito makakamit ni Kela Radcliffe, isang greenhorn lamang. Kahit na aminin ko, nagawa mong makipag-usap sa Titan Group, para sabihing maaari kang makipag-ugnayan sa Titan Group ay medyo isang pagmamalabas. Tumingin siya kay Kela Radcliffe, kumikinang ang kanyang mga mata, na para bang sinusubukang unawain ang kanyang iniisip sa isang sulyap. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, walang reaksyon si Kela Radcliffe. Mukhang nagsasalita ang chairman na medyo engrandi. Matapos marinig ang sinabi ni Zaid Radcliffe, napagtanto ni Zalmon Martin na ito ay isang maling alarma. Dati, dahil sa pagkakonsensya, medyo natakot siya. Ngayon, wala siyang takot. Zalmon Martin, hindi mo na turn para magsalita. Sinulyapan ni Kela Radcliffe si Zalmon Martin at malamig na sinabi, ako pa rin ang chairman. Ikaw, isang public relations manager, ang lakas ng loob na tanungin ako. Bagamat may sama ng loob si Zalmon Martin, hindi na siya naglakas loob na kumilos pa. Kung tutuusin, wala pa rin siyang qualifications. Walang katibayan ang mga walang laman na salita, bakit kami maniniwala sa iyo? President Radcliffe, bigyan mo kami ng dahilan. Muling humagulgol si Otis Radcliffe. Ako ang tagapangulo, kailangan ko ba ang iyong paniniwala?
Si Kela Radcliffe ay naging lubhang mapamilit sa sandaling ito. Nang sabihin niya ito, natigilan si Zaid Radcliffe saglit, saka humagalpak ng tawa. Iyon ay walang iba kundi isang galit na kahihiyan, wala nang iba pa. Magaling. Napakahusay. Pumalakpak si Zaid Radcliffe mula sa kanyang upuan, sa kasamaang palad. Ngayon ay inimbitahan ko ang lahat ng mga lokal na taekwondo dito, na gusto kong hatulan nila kung mayroon kang mga kwalifikasyon upang umupo sa posisyon na ito o wala. Pagkatapos magsalita, binuksan ang mga pinto ng meeting room. Isang grupo ng mga nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot at leather na sapatos ang dahan-daang pumasok pagkatapos. Oh, Mr. Radcliffe, long time no see. Kumusta ka na kanina? Narinig ko na may kumuha sa iyong posisyon bilang chairman, at medyo curious kami kung sino ang kahangahangang taong ito. Kahit ano, sa Gonzales City, ikaw lang ang kinikilala ko, Mr. Radcliffe. Karamihan sa mga taong dumating ay mga pamilyar na mukha, alinman sa mga supplier ng mga materyales sa Radcliffe Group o mga kasosyo sa negosyo. Maaaring sabihin ng isa na ang lahat ay bahagi ng isang komunidad ng mga interes. Ang pagkawala ng kooperasyon ay magdadala sa Radcliffe Group sa isang hindi pa nagagawang suliranin. Ang paghahanap ng mga kapalit sa maikling panahon ay imposible lamang. Bukod dito, ang malalaking order ng Titan Group ay ginagawa ng overtime, hindi nila kayang bayaran ang kawalan na dala ng stockouts. Masyadong mabait ang lahat, mayroon akong limitadong kakayahan, ngunit alam ninyong lahat ang kasalukuyang sitwasyon. Sa seremonya ng Wilson Group, hindi man lang nila inimbitahan ang Radcliffe Group. Ngayon sabihin sa akin, saan ko ilalagay ang aking lumang mukha? Tumayo si Zaid Radcliffe mula sa kanyang upuan, puno ng kumpiyansa ng ngiti ang kanyang mukha. Ang pagdating ng mga supplier at vendor na ito ngayon ay magdadala ng matinding pressure sa grupo. Ano ang sinasabi mo, matandang kaibigan? Kung ang Titan Group ay talagang hindi nagpadala ng isang imbitasyon sa Radcliffe Group, marahil ang kanilang tagapangulo ay dapat ding bumaba sa pwesto, tama. Noong ikaw, Mr. Radcliffe, ay nasa paligid, iyon ang mga araw ng kaluwalhatian. Sa totoo lang, gusto kong makita kung sino lang ang may kakayahang manguna sa Radcliffe Group, naputol ang mga salita ng material na supplier sa kalagitnaan ng siya ay nagulat. Dahil nakita niya si Kela Radcliffe. Matingkad pa rin sa kanyang alaala ang mga sinabi ni Julius Reed kagabi sa Twilight Mansion. Alalahanin ang mukha na ito, o ito ay kamatayan. Nagmamadali niyang kinusot ang mga mata, na nagpapatunay na hindi siya nagkamali ng tao. Nakaupo sa upuan ng chairman ang babae kagabi. Isang tao na maaaring magpaluhod kay Ovidio Cook, paano nila kayang akitin siya? Mr. Bread, anong meron? Nang makitang tumigil si Mr. Bread sa kalagitnaan ng pangungusap, ang iba ay napalingon sa kanya. Siya. Saglit na nawala nang masabi si Mr. Bread, kaya't si Kela Radcliffe na lang ang naituro niya. Ito, karamihan sa mga taong naruroon ay nakasaksi sa mga kaganapan kagabi. Bagamat hindi nila nakita ng malinaw ang lahat, halos alam nilang ito nga ang babaeng nasa harapan nila. Haha, ito ang apo ko, ambisyosa talaga, ngunit hindi ito kayang suportahan ng kanyang mga kakayahan. Kaya naman ako, isang matandang kapatid na tulad ko, ay walang pagpipilian kundi ang pumalit sa kanya. Nang makita ang reaksyon ng lahat, inisip ni Zaid Radcliffe na pinaalis na nila si Kela Radcliffe, at biglang namulaklak sa tuwa ang kanyang puso. Mr. Radcliffe, I think it's good for you to retire. President Radcliffe is highly talented and surely will lead the Radcliffe Group to greatness. Ngayon, dito mismo, ako, Mr. Bread, ay naninindigan, kung kailangan ito ni President Radcliffe, uunahin ng bodega ko ang pagbibigay sa iyo, at may 10% discount. Ang akin din, si President Radcliffe ay maaaring kumuha muna ng mga materyales, at maaaring magbayad kahit kailan. Pipirma ako ng kontrata kay President Radcliffe ngayon, 15% off. Sa isang iglap, biglang nagbago ang mood sa kwarto.